Ang Devil Emperor. Credit to the author. 111 hanggang 18. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sino nandyan? Sigaw ni na Clara Chu at Irene. Hahaha, mga bata, nakalimutan na ba ninyo ang matandang ito pagkatapos ng ilang taon? Isa itong matandang lalaking nakadilaw, bulag ang isang mata. May isang uwak na nakapatong sa kanyang balikat ngunit ang mga mata ay kumikislap na parang lilang kidlat. Siya si God Eye Jackson ng Veiled Dragon Pavilion, at ang kanyang spirit animal, ang Soul Devouring Crow. Ang dalawa sa likuran niya ay nasa bone tempering stage, sina Danica at Jiro. Nagulat si Ethan. Hindi niya inakalang makakasalubong niya ang mga pamilyar na mukha dito. Tio Jackson. Sigaw ni na Clara at Irene sa tuwa. Nakasimangot si Vicious Pilking, kahit malamig ang tono ng boses niya, hindi ko inaasahan na makakabawi ka pa, God Eye Jackson. Tumawa si Jackson, hahaha, lahat ng ito ay salamat sa aking nakababatang kapatid. Nabawi ko na ang aking titulo at hindi na ako matatakot sa mga katulad mo, Vicious Pilking. Nanginig ang mukha ni Vicious Pilking ngunit ang puso niya ay tila nagmura ng todo. Ang pagbawi ni God Eye Jackson sa kanyang Purple Lightning Gold ay parang pakikipagtagpo sa kanyang matinding kaaway. Ang Rainbow Cloud Palm ay palaging hindi epektibo laban kay Jackson. Matapos mawala ang kanyang mata, nalulumbay si Jackson. Kaya hindi na siya pinansin ni Sam. Ngunit ngayon, bumalik na siya. Napakurap si Vicious Pilking, ang kanyang puso ay nasa takot habang mas hinigpitin ang hawak sa gourd. Jackson, sasama ka ba sa mga babae laban sa akin? Ang mga babaeng tinutukoy ay ibinaling ang kanilang mga mata kay Jackson. Palihim na sinulyapan ni Jackson ang gourd ni Vicious Pilking sa kaumiling, Sam, huwag mong intindihin ng mali. Pumunta ako rito para mamagitan. Lahat tayo ay panauhin sa Drifting Flowers Edifice at dapat tayong kumilos na parang isa. Hahaha, hinahangaan ko ang pangangatwiran mo, Elder Jackson. Kakalimutan ko na ang hindi makatwirang ginawa ng mga babae ngayon. Pero baka hindi rin nila gawin ang pareho. Nakahinga ng maluwag si Vicious Pilking dahil alam niyang wala na si Jackson sa laban na ito. Ang ngiti niya ngayon ay napunta na sa mga babae. Nagngalit si Clara at tumingin kay Jackson ng may pag-asa, ngunit umiling lamang ang huli. Wala na siyang nagawa kundi sumuko, Humph, Sam, papaalisin na kita ngayon, pero huwag kang manggulo sa Drifting Flower City. Hihihi. Depende yan sa kung paano tatanggap si Lord Chu ng mga bisita. Tumawa si Vicious Pilking at lumipad palayo. Nakahinga silang lahat ng maluwag nang paalis na siya. Pati ang mga babae. Maaaring sumisigaw sila ng patayin at atakehin, pero laban sa isang kalaban na tulad ni Sam, labis silang tensyonado. Tio Jackson, bakit mo kami pinigilan? Nakalimutan mo na ba ang paghihiganti ni Lola? Reklamo ni Irene, ngunit hinawakan ni Clara ang kanyang balikat, nakatatanda, hindi mo naintindihan si Tio Jackson. Siya ang nagligtas sa atin. Bumantong hininga si Jackson, ang boses ay may dignidad, mga bata, ako ang pinakakilala kay Vicious Pilking Sam. Mas masahol pa siya kaysa sa Ricky. Ang pakikipaglaban sa kanya ay haantong lamang sa pagkamatay ninyo ng walang kabuluhan. Pero hindi ba't nasaktan ko siya? Ganti ni Irene. Seryosong nagsalita si Jackson, Clara, napansin mo ba ang kanyang kalabasa? Umiling si Irene. Maraming beses na kaming nagkita pero ngayon lang namin siya nakitang may dala. May lihim sigurong motibo siya sa pagdadala nito. Si Vicious Pilking ay mapangahas at arrogant, pero ang puso niya ay puno ng galit kaya kahit si Ricky ay hindi nang ahas na pakialaman siya. Nasa malaking panganib ka ngayon. Pero Tio Jackson, wala na bang paraan para harapin natin ang matandang asong iyon? Ayaw sumuko ni Irene. Hinaplos ni Jackson ang kanyang balbas, mahirap sabihin, maliban na lang kung nandito ang nakababata kong kapatid. Siguradong may paraan siya. Ang nakababata mong kapatid? Tanong ni na Clara at Irene. Tumaas ang kilay ni Ethan, hindi naman siguro ako ang tinutukoy niya, di ba? Nagalit si Danica sa sinabi ni Jackson, Tio Jackson, bakit mo pa dinala ang batang yan? Ricky lang ang napatay niya pero paulit-ulit mo pa rin siyang ipinagmamalaki nitong mga nakaraang buwan.
Marami sa Veiled Dragon Pavilion ang nagsisimula ng mag-isip na hindi lang kayo basta magkapatid. Hihihi? Munting Danica, nagseselos ka ba? Sino sa henerasyon mo ang makakagawa ng gawaing pagpatay sa bulok na halimaw na iyon? Kahit ang pagturing sa kanya bilang aking ninuno ay hindi naman kalabisan. Isa pa, naging magkapatid tayo. Tio Jackson, ang tinutukoy mo ba ay yung bali-balitang kasuklam-suklam na nilalang, Ethan? Tinaasan ni Clara ang kilay. Tumanggaw si Jackson, Sandra, isa kang pambihirang henyo, pinakabihira sa lahat. Pero ang nakababata kong kapatid ay hindi mas mahina kaysa sa iyo. Humph, ang henyo naman, puro karahasan lang ang alam niya. Pumapatay kahit saan siya magpunta. Maasim na sabi ni Danica. Umiling si Jiro, Little Danica, nagkakamali ka. Gusto mo man o hindi, aminin mo na mas magaling si Ethan kaysa sa atin sa lahat ng aspeto. Maaaring medyo baliw siya, totoo, pero ang talento niya ay kapantay ng 6 na dragon ng 7 bahay. At pagdating sa pagpatay, walang sino man sa ating henerasyon ang makakapantay. Tama si Little Jiro. Puri ni Jackson. Pero lumapit si Danica sa harap ni Clara, hindi man lang natuwa, Humph, ano bang pinagsasabi mo? Walang paraan para may kumpara ang batang yan kay Ate Clara. Oo, hindi tama. Ang totoo niyan, lagi akong nagkukunwari. Ilang araw na akong nasa Drifting Flower City at nagamok ba ako kahit isang beses? Hindi. Hindi nasiyahan si Ethan, hindi ba't lagi akong mahinahon? Karaniwan akong pumapatay nang hindi sinasabi ang pangalan ko. Ngunit naguguluhan siya kung paano, kahit ganoon, nakilala ang pangalan niya sa buong Imperyong Titans bilang isang lahi ng mga demonyo. Ang tanging napatay ko ay si Ricky, na nangyari na parang isang malaking palabas, kaya syempre alam ako ng lahat mula sa insidenteng iyon. Ngunit ang iba pa ay hindi dapat iugnay sa pangalan ko. Akala niya isa siyang makatuwiran at kalmadong tao ngunit para sa iba, ang bawat galaw at kilos niya ay puno ng kayabangan. Hinawakan ni Clara ang kamay ni Danica saka tumingin kay Jackson ng may pag-asang, Tio Jackson, tunay nga bang may kapangyarihan si Ethan na patayin si Vicious Pill King? Umiling si Jackson, hindi ako sigurado, pero base sa aking nahulaan, ang katapusan ng Vicious Pill King ay darating lamang sa kamay ng aking nakababatang kapatid na si Ethan. Nagsisimula na akong maging mausisa tungkol sa walang kapantay na henyong ito. Lumingalinga si Clara habang nag-iisip. Sumunod, inayos ni Clara ang grupo ni Jackson sa Drifting Flowers Edifice. Gusto sanang gamitin ni Ethan ang pagkakataong ito para tumakas ngunit bago pa siya makagawa ng kahit ano, hinawakan siya ni Clara sa leeg at kinaladkad pabalik sa Drifting Flowers Edifice na parang manok. Nakabitin ang buwan sa tahimik na gabi. Maraming bisita ang nagpapahinga, maliban sa isang lamparang nakasindi pa rin sa isang maliit na silid. 5 tao ang nagtipon, sina Clara, Peony Overseer, Iris Overseer, Darcy, at Ethan. Sa madaling salita, si Ethan lang ang tagalabas dito. Tapos na ako, kupot. Naghinagpis si Ethan. Isang maling galaw lang at matatalo siya ng 3 eksperto ng Profound Heaven. Pinagmamasdan ng tagapangasiwa ng Peony si Ethan ng may paghihinala, bakit nagdala ang Panginoon ng Edifice ng isang taong walang alam sa Edifice ng Drifting Flowers. Habang ang mga mata ni Darcy ay matagal na nakatuon kay Ethan. Pinahiya siya minsan ni Ethan, pero sa di malamang dahilan, hindi niya ito ikinagalit. Anong tinitingnan mo? Ngayon ka lang nakakita ng lalaki. Nainas at nagalit si Ethan. Nanginig si Darcy at umatras. Walang hiya. Nag-alab ang galit ng Peony Overseer habang minumura niya ito. Bastos kang bata, saan ka nang galing para magsalita ng ganyan sa Drifting Flowers Edifice ko? Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Sino ba ang may pakialam, basta huwag mong hayaang maakit ang tuso at arrogant na babaeng yan sa gwapong lalaking to. Anong mainit na titig? Nagulat si Peony Overseer. Itinuro si Darcy, inilabas ni Ethan ang kanyang baba at nagmura, tingnan mo ang mga mata niya, halatang hinuhubaran ako. Hindi mo ba nakikitang nakasuot ako ng damit? Kung hindi yun isang mainit na titig, ewan ko na lang kung ano. Naglure ang 3 babae, sa wakas ay alam na nila ang ibig sabihin ng mainit na titig, na mula ang kanilang mga mukha. Mas lalo pang namula si Darcy, yumuko sa kahihiyan. Napakabastos naman ng batang to.
Ang init ng titig mo. 2 beses pa lang kitang tiningnan. Ngunit habang si Darcy ay lalong namumula sa bawat segundo, at malapit ng masunog. Umirap si Clara, Ken, itigil ang pagiging bastos. Opo, Ate Sandra. Naging masunuring bata si Ethan katabi ni Clara. Alam niya ang kahinaan nito, na hindi niya kayang pagsabihan ito ng ganito. Sa wakas ay natagpuan kita, Ken. Ikaw ang nangasar sa disipulo ko. Ngunit muling nag-alab ang galit ng PNE Overseer nang marinig ang pangalang iyon. Wala nang takot si Ethan ngayong naroon na si Clara para hawakan ang kanyang kamay habang sumisigaw, paano kung ginawa niya iyon? Sino ang nagsabi sa kanya na kulitin ang aking asawa? Hindi mo ba nakikita kung gaano kabulok ang kanyang moralidad? Nanginig ang PNE Overseer. Siyempre alam niya ang totoo, pero hindi niya inakalang ganoon kay tigas ang ulo ng batang ito para makipagtalo sa kanya sa Drifting Flowers edifice. Alam niyang mali siya. Handa niyang hayaan na lang ang pangyayari, kahit kaunting paghihiganti lang. Gayunpaman, napahiya siya sa halip. Bastos na bastos ka, tingnan mo kung hindi kita mabubugbog hanggang mamatay. Handa nang sumugod ang tagapangasiwa ng PNE ngunit hindi si Clara ang pumihil sa kanya. Pinagmasdan niya ang kamay, natigilan. Ito ay walang iba kundi si Darcy. Nagmamakaawa siya gamit ang kanyang mga mata, napakawalan na ang bulok na pump. Naguguluhan si PNE Overseer. Mahal kong disipulo, hindi ba't 2 beses kanyang pinahiya? Bakit mo siya ipinagtatanggol? 112. Huwag mong sabihin sa akin. Biglang sumigaw ang PNE Overseer, may gusto ka ba sa kanya? Nagulat silang lahat dahil dito, pati si Ethan ay napakunot ang noo ng magmadaling sabihin, hoy, isipin mo ang gusto mo pero mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ikaw ang PNE Overseer dahil sumisigaw ka ng malakas, hindi ka basta-basta makakalat ng chismis at sisirain ang pangalan ko. May reputasyon ka ba? Bakit parang ikaw ang talo kung magustuhan ka ng disipulo ko? Galit na galit ang tagapangasiwa ng PNE. Paanong magugustuhan ni Darcy ang isang pabaya at walang pakundangang batang iyon? Ngunit ngayon, ang mga salita niya ay nakapagpainit ng kanyang ulo. Ano ang mali sa aking disipulo na sa tingin mo ay hindi katanggap sa iyo? Sa matinding galit, ang galit ni PNE Overseer ay nagbago mula sa kanyang bulag na disipulo, patungo sa pagpapataw ng kasal kay Ethan. Sa hitsura nito, maaaring mauwi pa ito sa away kung patuloy na tatanggi si Ethan. Namula si Darcy na parang kamatis, ngunit nabigo rin siya sa reaksyon ni Ethan. Sumigaw siya, guro, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Tumigil ka na sa pagsasalita. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Tumingin sa kanya si PNE Overseer nang may pagtataka at hinanakit sa kanyang inasal. Tumangala si Darcy kay Ethan at bumulong, akala ko pambihira lang siya sa mundong ito, na sumusuporta sa babaeng iyon at lumalaban sa Drifting Flowers edifice. Sa totoo lang, may isa pang lalaking handang isakripisyo ang sarili niya para sa isang babae. Siya. Isang mabuting tao. Pang-uuyam ni PNE Overseer, ayos lang na maging mainitin ang ulo at pabaya kung mayroon siyang lakas tulad ni Ethan, pero mahina siya at may lakas pa rin ng loob na saktan ang 7 bahay. Parang gusto lang niyang magpakamatay. Kung ibang bahay lang ang nasaktan niya bukod sa Drifting Flowers edifice, malamang ay nakahandusay na siya sa lupa ngayon. Mapalad siyang nakilala ang edifice lord na nagligtas sa kanya, kung hindi ay papatayin na sana siya ni Fulton. Oo, noong nakaraan ay si Clara ang nagligtas sa batang Panginoong si Song. Tinaasan ni Iris Overseer ang isang kilay. Tumanggaw si Clara, nagkataon lang iyon. Pagkabalik ko, babanggitin ko ito sa PNE Overseer at para pamunuan ang kanyang disipulo, hindi para manggulo. Ang Drifting Flower City lang ang lugar kung saan ang mga babae ang may huling sasabihin. Ayokong mag-away ang mga babae rito. Oo, sisiguraduhin kong mapapasailalim ko siya sa kapangyarihan. Mabilis na yumuko si PNE Overseer kay Clara at hinayla si Darcy para gawin din ang pareho. Hindi ito pinansin ni Clara, nasa nakaraan na ang lahat. Nagtipon tayo rito ngayong gabi para sa iisang layunin, ang pagnanakaw ng Treasure Pavilion. Humarap si Clara kina Iris Overseer at Ethan, kayong dalawa, ipaliwanag ninyo ang nangyari. Walang pakialam si Ethan sa kanyang muling pagsasalaysay, ngunit wala siyang nakaligtaan na detalye, ako ang biktima rito. Parusahan mo siya.
Napaiyak sa gulat sina Peony Overseer at Darcy. Sino ang mag-aakalang si Iris Overseer ay isang traidor? Nakita ni Clara ang galit sa kanilang mga mata at hinimok, huwag kayong mag-alala, hindi pa talaga tumalikod si Iris Overseer sa Drifting Flowers edifice. Alam niyang lagi kong dala ang body root pero pinapante pa rin niya si Ken para nakawin ito. Medyo kumalma ang dalawa, ngunit sinabi pa rin ni Peony Overseer, Senior Sister, bakit mo sinasabing tahimik ka? Gustong-gusto ko nang malaman ang panig mo sa kwento. Umikot ang kanyang mga mata at bumaantong hininga si Iris Overseer, sa totoo lang, tinamaan ako ni Sam ng Rainbow Cloud Palm noong pabalik ako sa Drifting Flower City 3 buwan na ang nakalilipas. Ano, nalason ka rin ba? Nag-aalala si Peony Overseer, ibig sabihin, halos kalahati ng ating mga Overseer ay nalason. Kalahati. Umiling si Iris Overseer at tumigas ang ekspresyon, sa 15 Overseer, ang matandang asong iyon ay umabot sa 14, kaya pinilit silang sumunod sa kanyang mga utos. Ikaw lang ang ligtas, Peony Overseer. Ano? Hindi mo ari ang pagkagulat. Hindi nagtagal at nakuha na ni Vicious Pilking ang buong Drifting Flowers edifice. Kaya pala paulit-ulit na sinasabi ni Fulton na kanya ang Drifting Flowers edifice. Napaatras si Darcy ng 2 hakbang at nahirapan man lang lumunok si Peony Overseer, halata ang kanyang kawalan ng pag-asa. Bumaantong hininga rin si Iris Overseer dahil sa pagkadismaya, sinabi niya sa akin ang sekretong ito para lang mas makontrol niya ako. Napagdesisyonan ko noon na mas gugustuhin ko pang patayin siya kaysa sakupin ang Drifting Flowers edifice. Kaya ko itinatago ang intensyon ko para mapatay ko siya noong sinabihan niya akong nakawin ang body root. Hindi mo ako pinilit na magnakaw ng peking bagay para lokohin siya, kundi para ilipat ang galit niya sa akin at atakihin siya mula sa likuran kapag mahina na ang kanyang depensa. Iris Overseer, napakagandang plano mo, pagsusuri ni Ethan. Gulat na tiningnan siya ni Iris Overseer, Young Master Song, hindi ko alam na ganito ka pala katalino. Hindi ka katulad ng mukhang matigas ang ulo mong hanggal. Hula ko lang? Ha? Napakamot ng ulo si Ethan at nagkunwaring walang alam. Napakalaking pagkakamali. Ang Ken na ginampanan niya ay isang mapusok at pabaya na lalaki, ngunit hindi kayang mag-isip ng malalim. Kung pagsasamahin mo ang isang tusong isip at isang malakas na katawan, ano ang mapapala mo? Ethan. Swerte naman siya sa pagkakataong ito dahil sa tingin nila ay kakaiba ito. Gayunpaman, hindi nila pinaghihinalaan ang kanyang pagkakakilanlan. Isang hanggal na batang minsan ay may kapintasan. Senior Sister, pasensya na sa pagiging matigas sa iyo. Hinawakan ni Peony Overseer ang kamay ni Iris Overseer habang namumuo ang mga luha sa mga mata nito. Tinapik ni Irene ang kamay niya at humajejek. Malaki ang isinakripisyo ng 2 babaeng ito para sa Drifting Flowers edifice at inako ang lahat ng responsibilidad sa kanilang mga balikat. Senior Tita, nagtagumpay ka ba sa pag-atake mo sa matandang asong iyon? Tanong ni Darcy. Ngumisi si Ethan, nako naman, at akala ko isa ako sa mga ayaw gumamit ng utak niya, pero ang totoo, parang wala naman sa iyo. Kung magtatagumpay siya, mag-i-toast ka na ngayon. Bakit kayo umiiyak at umiiyak dito sa puntong ito? Namula si Darcy at sinaman siya ng tingin. Binasag ng walang kwentang salita ni Ethan ang matalik na pagsasama ni Peony Overseer at Iris Overseer. Kusang tumulo ang kanilang mga luha at naglaho. Bulok na punk, hindi mo ba nababasa ang mood? Dapat pala inakala kong hindi ako umasa ng kasalanan mula sa iyo. Muling nagngingit-ngit ang galit ni Peony Overseer habang nagrereklamo. Ngumiti ng bahagya ang iba habang umirap si Ethan. Peony Overseer, huwag mo siyang pansinin. Nagsasalita na si Ken bago pa man mag-isip. Tinitigan siya ni Clara ng masama at saka umakto na parang ate, sinusubukang bumawi para sa kanyang nakababatang kapatid. Mabilis na napansin ng Peony Overseer ang bahagyang pagkakaibang ito. Dahil pinuprotektahan siya ng Edifice Lord, hindi na niya ito hinabol, at ang kanyang mukha ay napalitan ng pag-aalala. Edifice Lord, paano masasabi ng nakatatandang kapatid na babae na ang Drifting Flowers Edifice ay nasa panganib? Ano ang gagawin natin ngayon? Huminga ng malalim si Clara, habang kumukurap-kurap ang mga mata, hindi pa tayo sapat para harapin ang Pilking Hall. Kailangan nating maghanap ng tulong mula sa labas. Mula sa ibang mga bahay.
Umiling si Iris Overseer, mula sa simula, ang 7 bahay ay puro sarili lang ang iniisip. Kahit si Uncle Jackson, na pinakamalapit sa amin, ay takot sa Vicious Pill King. Sino ang maglalaban para sa amin? Oo, walang lalaking mapagkakatiwalaan. Puro potang tanging nararamdaman ni Peony Overseer dahil sa pagiging iniwan sa kanyang silid. Kumikislap ang kanyang mga mata sa karunungan, at ngumiti, maaaring hindi mapagkakatiwalaan ang iba, ngunit tiyak na tutulungan niya tayo. Sino? Ang tanong ng lahat. Ngumisi si Clara, ang pinakamalakas na bahay. Nagningning ang kanilang mga mata habang muling nabuhay ang pag-asa. Bagamat nakasimangot si Ethan at Bamulong, ang Regent Estate. Sa 7 bahay ng mga Maharlika, lahat ay mayabang, mataas ang tingin ng lahat sa kanilang sarili. Ngunit may isang bahay na kinikilala bilang pinakamalakas, ang isa na nakahihigit sa kanila sa nakalipas na 1,000 taon, ang Regent Estate. Ang kapangyarihan ng Regent Estate ay 3 antas na mas mataas kaysa sa kahit anong sambahayan sa kanila. Walang bahay na mag-isa ang makakatalo rito. Sino ang mag-aakala na ang mga tauhan ng Regent Estate ay sasali rin sa 100 Pill Meeting? Bagamat hindi alam ang kanilang bilang at lakas. Kung totoo ang mga chismis tungkol sa kapangyarihan nito, mas mabuting huwag na lang siyang magsalita. Sa dami ng tao sa Drifting Flower City, isang maling galaw lang ay magre-resulta na sa kapahamakan. Bumantong hininga si Ethan at kinuyam ang kanyang mga kamao. Kailangan niyang makuha agad ang body jade sap at mas mabilis pang umalis. Mula ngayon, lalo lang itong lalala. Lumipat ang mga mata ni Ethan sa storage ring ni Clara. Napansin din niya na nag-aalala si Ethan at ngumiti, "Ken, manatili ka sa Drifting Flowers edifice." Ano? Napaigtad si Ethan, kahit na tumatalon ang puso niya sa tuwa. Mas magiging komportable siya kung gagawin niya ito. Naglakad si Clara sa harap niya at tinapik ang balikat nito ng may pagmamahal, "Huwag kang mag-alala, alam kong natatakot ka sa paghihiganti ng Vicious Pill King." Pero hindi siya maglalakas loob na pumatay ng kahit sino sa Drifting Flowers edifice. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang mga tagapangasiwa matapos sabihin kay Darcy na ihanda siya ng silid. Natigilan si Ethan, medyo mainit at nanlalamig ang pakiramdam sa loob. Matagal na siyang nag-iisip ng paraan kung paano makukuha ang body jade sap na iyon, at baka makapatay pa nga siya kung kinakailangan. Ngunit ang patuloy na pag-aalaga sa kanya ni Clara ay nag-iwan sa kanya ng pag-aalangan. Dapat ko bang nakawin ang body jade sap? 113. Lumipas ang gabi at lumabas si Ethan ng kanyang silid. Sinalubong siya ng mainit na araw, ngunit malamig pa rin ang kanyang mga mata gaya ng dati. Matapos ang masusing pagsusuri, nakapagdesisyon siyang umatake. Ngayong gabi na ang pinakamagandang pagkakataon niya para nakawin ang body jade sap ni Clara habang nag-iisa si Clara. Ang pinakamagandang sitwasyon ay kung magiging maayos ang lahat. Kung hindi, wala nang magagawa. Hindi siya iiwas sa pagpatay kung ito ang magbibigay sa kanya ng gamot. Siya ang demonic emperor at kahit isang babae ay walang makakahadlang sa kanyang daan. Humakbang si Ethan patungo sa kwarto ni Clara. Mula sa kanyang paglalakad, makikita pa ang isang lumalaking determinasyon. Ngunit habang papalapit siya, lalong lumalala ang kanyang pakiramdam. Bakit kakaunti ang tao sa Drifting Flowers edifice? Kahit ang mga bisita ay wala sa paligid. Gumawa ng daan. Isang padalos-dalos at mapilit na sigaw ang nagmula sa isang figurang nakapula na mabilis na gumagalaw. Ito ay walang iba kundi si Darcy. Sandali siyang nag-isip, saka ito sumulpat sa harap niya. Kumatok. Tila bumangga si Darcy sa isang pader na bakal at bumagsak sa lupa, na nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puwitan at ulo. Sino ba ang bulag na iyon para harangan ako? Mura ni Darcy ngunit nabulunan siya sa sinabi niya nang makita niya si Ethan. Malamig na tiningnan siya ni Ethan at sumanghal, "May nasabi ka ba tungkol sa isang bulag?" Yumuko at bahagyang namula, sa kanilapitan siya ni Darcy. Lalong naguluhan si Ethan. Dati siyang maangas. Bakit bigla siyang nagbago? Hinawakan niya ang braso niya. Nanginig si Darcy at lalong namula ang kanyang mga pisngi. Hindi pinansin ni Ethan ang kanyang kalagayan at sinabing, "Saan ka pupunta?" Bakit ang tahimik ng Drifting Flowers edifice? Nasaan ang lahat?
Iyon ay dahil pumunta sila para makita ang batang Panginoon na si Dunford. Kumunat ang noo ni Ethan at saka sumigaw, "Dunford! Isang lalaki mula sa Regent Estate. Bakit siya nandito agad?" Ang dumating ay ang pangalawang batang Panginoon ng Regent Estate, si Quinley Dunford. Nabalitaan kong magkasintahan sila ng Edifice Lord noong bata pa. Kapag nandito siya, hindi maglalakas loob na gumawa ng gulo ang Vicious Pill King. Nanginginig ang puso ni Ethan. Nako! Naisipan ko lang umatake at heto na ang isang eksperto. At kailangan ba siyang maging kasintahan ni Clara noong bata pa siya? Paano ko naman magagawa yan kung magdikit na parang pandikit yang dalawang yan? Nagngalit si Ethan at tumingin ng may pangungutya, "Tara na. Gusto kong makita ang napakagaling na batang Panginoon na si Dunford." Paano mo nagawang maging bastos sa batang Panginoon ng Regent Estate? Papayuhan sana siya ni Darcy na magtimpi, ngunit hinaila siya ni Ethan bago pa man siya makapagsalita. Tiningnan ni Darcy ang kanilang mga kamay ngunit hindi umimik. Ngunit, maaaring dahil ito sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso na parang USA. Ang walang pidgel at padalos-dalos na ugali ni Ethan ang unang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso para sa isang lalaki. Hinihiling niya na sana tumigil na ang oras ngayon din. Gayunpaman, dahil sa paglilinang ng dalawa, agad silang nakarating sa pasukan ng Drifting Flowers Edifice. Tumingin sila sa mga tao. Binitawan ni Ethan ang kanyang kamay, na nagparamdam sa batang binibini ng pagkawala. Sus Mariosep! Ang sanggit naman ng Regent Estate na ito. Para silang mga emperador. Para silang sinasalubong ng ibang mga bahay ng ganito. Nabigla siya sa eksena. Mula sa mga angkan na nasa una hanggang sa ikatlong antas, lahat ay lumuhad sa gilid ng pangunahing kalsada. At ang mga kabilang sa makapangyarihang angkan ay nakatayo sa paligid ng pasukan ng Drifting Flowers Edifice bilang pagsalubong. Ito ang punong himpilan ng Drifting Flowers Edifice, ngunit ang prosesyon ay mas dakila pa kaysa sa Edifice Lord. Ganon ba kalakas ang Regent Estate para takutin ang anim na iba pa? Kailangan. Sa sobrang kayabangan at pagmamaliit ng pitong bahay, hindi nila kailanman matatanggap ang ganitong pagkawala ng mukha. Sumeryoso ang kanyang mukha, ang mga mata ni Ethan ay parang lawin, nakamasid sa unahan. Sa gitna ng kalye, isang dilaw na sedan chair ang lumitaw sa kanyang harapan. Simple lang ang upo ang sedan na ito, 4 na tao lang ang nagbubuhat nito. Lahat sila ay mga eksperto sa Deep Heaven. Mga sumpa sa langit. Mga eksperto sa malalim na langit. Ang 6 na iba pang bahay ay may mga matatanda na sila at ginagamit mo pa sila bilang mga tagadala. Nanginig ang mukha ni Ethan at humigpit ang kanyang kamao. Bagamat kakalusot lang ng 4 na cultivator ng Profound Heaven, hindi iyon ang punto. Ang mahalaga ay ang kapangyarihan ng Regent Estate ay hindi kapanipaniwala. Hindi sila nabigyan ng hustisya ng mga chismis. Hindi lang sila 3 antas na mas malakas. Ang 6 na iba pang bahay ay tinakpan ng takot. Nang malapit na ang sedan chair, lumakad sila paarap at yumuko. Hahaha, isa lamang akong bata at walang pinag-aralang nakababata, paano ko maaabala ang mga nakatatanda sa 6 na bahay na salubungin ako? Malakas at umaalingaw-ngaw ang tawanan mula sa sedan, abot tenga ng lahat. Ang mabigat na kapangyarihang taglay nito ay nagbigay ng impresyon na parang isang bundok na pumipindot sa kanilang mga puso, na umaagaw sa lahat ng lakas ng isa upang lumaban. Ito ay isang tunay na mas mataas na kapangyarihan, na sinusuportahan ng presyon ng kaluluwa. Sa ilalim ng mabubuting salita ng binata, lahat ay nanginig, dahil alam nilang ang mga salitang iyon ay may kaakibat na kayabangan. Lumabas siya ng ganito sa harap ng mga matatanda para lamang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, kinailangan nilang aminin na walang sino man dito ang makakalaban sa kanyang soul pressure. Kahit ang mga matatanda sa mga bahay ay hindi. Ang lakas ng kaluluwa ng isang tao sa Profound Heaven Stage ay tanda ng potensyal at kapangyarihan ng isang tao sa Radiant Stage. Walang natuwa ngunit kailangan niyang magbigay ng kredito kung saan ito nararapat. Malapit nang magkaroon ng isa pang hindi kapani-paniwalang eksperto ang Regent Estate.
Ang kanyang kapangyarihan ay ipinangako na hindi bababa sa Jade Flute Divine Sword, Levi Fang sa hinaharap. Lahat ay nagmukhang seryoso, at tanging si Clara lamang ang natuwa at nagangat ng ulo. Siya ang inimbitahan niya. Habang mas malakas siya, mas nakakatakot siya, at mas may kakayahan siyang tumulong sa Drifting Flowers Edifice. Xinyan, 10 taon na tayong hindi nagkikita pero ang lakas mo na ngayon. Baka hindi na ako ang kapares mo. Ngumiti si Clara. Hahaha, Clara, huwag mo akong biruin. Hinding-hindi kita kailanman sasaktan. Tumatawa, umangat ang seda ng sedan chair at lumabas ang isang elegante at gwapong lalaki na nasa edad 20. Ang kislap sa kanyang mga mata ay mas malakas kaysa sa mga sinasapian ng mga matatanda, at mayroon din siyang gininto ang liwanag sa paligid niya. Ikalawang patong ng Profound Heaven, isang body cultivator. Napakurap si Ethan. Nagawa ni Ethan na patayin si Ricky ng napakadali dahil ang lalaking iyon ay isa lamang mapanlinlang. Wala siyang matigas na katawan para matapang na harapin ang kahit anong hukbo. Gayunpaman, ang Profound Heaven Body Cultivator na ito ay isang sakit ng ulo na harapin. At hindi lang iyon ang pinakamahalaga. Bumantong hininga si Ethan at tumingin sa ikalimang elder ng Hell Valley. Napansin niya kanina na ang elder na ito ay mayroon ding bersyon ng Diamond Body. Kahit si Ethan ay hindi kayang humawak ng dalawang body cultivator. Nagiging komplikado na ang mga bagay-bagay. Napanganga si Ethan. Naisip ni Darcy na nag-aalala siya tungkol sa Drifting Flowers Edifice kaya inalo niya ito, hindi kita itinuring na isang mabait na tao na mag-aalala para sa ating kapakanan. Pero huwag kang mag-alala, kasama ang batang Panginoon na si Quinley Dunford, ang Vicious Pill King ay kailangang masunaring isuko ang antidote. Humph, sino ba naman ang may pakialam sa'yo? Umiling siya, ngunit kumislap ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Quinley Dunford. Hindi siya madaling pakisamahan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, isang panginginig ang dumaloy kay Quinley Dunford, at ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Ethan. Nang makita niya itong kasama si Darcy, napakurap siya. Clara, kailan pa tumatanggap ng mga lalaki ang Drifting Flowers Edifice? Tumingin din si Clara kay Ethan at natutuwang nagsalita, manugang natin siya. Hindi mo ba alam na may mga lalaking ikinakasal sa Drifting Flowers Edifice? Tumango si Quinley Dunford, tinaas ang kilay, para makasal sa Drifting Flowers Edifice, dapat ay isa siyang lalaking may kadakilaan. Iniisip ko kung kailan ko rin mararanasan ang karangalang iyon. Ngumiti si Quinley Dunford, ngunit inikat ni Clara ang kanyang mga mata, na may bahid ng pamumula sa kanyang mga pisngi. Mas lalong tumawa si Quinley Dunford dito, habang pilit na pinipindot ng mga matatanda ang kanilang mga ekspresyon. Kahit para sa pangalawang batang Panginoon ng Regent Estate, masyado siyang arrogant. Nangangahas ba siyang manligaw sa amin para landiin ang Edifice Lord sa harap mismo namin? Humph, mas gusto ko pang mag-training ngayon. Umalis si Trent ngunit hinaila siya pabalik ni Solfred Gian. Pagkatapos ay ngumiti sa kanya si Quinley Dunford, ikaw siguro ang pangalawang batang Panginoon ni Sword Marquis Abode. Nako, ang galing mo naman. Walang pakialam si Trent at kinailangang bumawi ni Solfred Gian, patawarin mo siya. Ang pangalawang batang Panginoon, si Trent, ay isa lamang hambog na bata na hindi ko naturuan. Pakiusap, huwag mo na lang itong pansinin. Ayos lang. Siguradong mapusok ang batang Panginoong Graham. Gusto kong makipagkaibigan sa maraming taong tulad niya. Naglakad si Quinley Dunford papunta kay Trent at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Pangalawang batang Panginoon. Natatarante na si Solfred Gian. Sumulyap si Quinley Dunford ng may kapanatagan at saka ngumiti ng maliwanag kay Trent, bagamat malamig ang tono ng kanyang boses, gusto ko ang mga taong prangka tulad niyang Master Graham. Mapapagod na sana ako kung puro mapang-uyam lang ang nakikita ko, hahaha. Nang sandaling dumampi ang kamay ni Quinley Dunford sa balikat ni Trent, nakaramdam siya ng matinding sakit na kumalat sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw. Nagawa na lamang niyang magngalit ng kanyang mga ngipin sa sakit at tumayo ng tuwid na parang palaso.
Nasiyahan sa aral, binitawan ni Quinley Dunford at tumawa habang paalis kasama ang isang grupo ng mga tagapagbantay sa likuran niya. Bumantong hininga si Solfred Gian, "Trent, bakit ka ganyan kumilos? Sinabi ko na sa iyo na ang mga tauhan ng Regent Estate ay mahusay sa pag-agaw ng puso ng mga tao. Sino mang sumuwi sa kanila ay magdurusa sa huli." Ikawalo na nakatatanda, naiintindihan ko na ngayon ang nararamdaman ni Abby noong panahong iyon. Hindi ko alam na makikita pala ng Sword Marquis Abode ang araw na ito. Tumutulo ang pawis sa mukha ni Trent, tatandaan ko ito Quinley Dunford. Darating ang araw na magbabayad ako ng kapalit. Umiling si Solfred Gian. Sa loob ng libu-libong taon, ang Regent Estate ay nakatayo sa ibabaw ng 7 bahay. Kahit na ayaw mo, ang magagawa mo lang ay tiisin ito. Habang nagaganap ang tagpong ito, walang nakapansin kay Ethan na nakatayo sa isang sulok, matamang nanunood. Nanlamig ang kanyang mga mata at nakakuyom ang kanyang mga kamao. "Ken, anong problema? Nakakatakot ang mukha mo," tanong ni Darcy. Umiling si Ethan, "Wala. Ano ang gagawin mo kung ang mga kapatid mo ay pinagalitan?" Pinagmasdan niya ito, namangha. Narinig niya ang mahinahong tono mula rito sa unang pagkakataon, depende kung sino iyon. "Isasama ko ang ilan sa aking mga kapatid na babae upang makitungo sa mga normal na tao, o sasabihin ko sa aking Panginoon kung may kinalaman ito sa 7 bahay. Humph, ano naman ang saysay niyan?" Napakurap si Ethan habang ipinapakita ang hubad niyang hangarin na pumatay, "Ako naman, didurugin ko ang sinumang mang-aasar sa kapatid ko." Ang malamig niyang tono ay nag-iwan kay Darcy na nanginginig. Mukhang hindi niya ito nakilala. 114. Ang bulwagan ng mga bisita ng edipisyo ng mga naanod na bulaklak ay puno ng mga masasarap na pagkain at pagkain para sa isang piging. Dumating si Quinley Dunford kasama ang isang pulutong ng mga tauhan at naupo sa upuang pangkarangalan. Ito ang upuang nakalaan para sa pinuno. Ang kanyang ginawa ay nagpapahiwatig ng bastos at lantara na kawalang galang sa Drifting Flowers edifice. Maaari pa nga itong ituring na isang provokasyon. Gayunpaman, itinuturing ng mga tao na normal ang ginawa ni Quinley Dunford, tinatrato siya na parang isang emperador. Wala namang pakialam si Clara. Ngayong nakaupo na siya roon, hindi magtatagal ay matutulungan niya sila. "Mga matatanda, maupo po kayo. Huwag kayong mahiya." Si Quinley Dunford ang nagsilbing host at sinenyasan ng 4 na eksperto ng Profound Heaven na may dalang sedan. Habang nakaupo sila kasama ang mga bisita, tila may isang mesa na walang laman. Nagtanong si Quinley Dunford ng halata, bakit may bakanting mesa? Mali ba ang bilang ng mga mesa at iniwan ito ng mga server ng ganoon? Malinaw sa kanyang intensyon, si Vicious Pilking ay napahajijek ng masama, second young master, pagmamayari ito ng Sword Marquis Abode. Malamang nahuhuli siya sa mga mahahalagang bagay. Kung nakakainis ito, second young master, alisin na natin ito. Malamig siyang pinagmasdan ng lahat. Lalo lang lumalala ang sitwasyon dahil sa ginawa ni Vicious Pilking. Nakita ng lahat sa bulwagan ang pag-atake ni Quinley Dunford kay Trent dahil sa pag-aaway nito. Halata na ginagamot na ngayon ni Trent ang sugat nito at hindi na lumapit. Nahulaan nilang lahat na naiirite pa rin ang pangalawang batang Panginoon na ito at binanggit ang paksang ito. Ayos lang kung ayaw mong minas ang pangalawang batang Panginoon, pero bilang isang lalaki mula sa 7 bahay, kailangan mo bang gawin ang lahat para magbuhos ng langis sa apoy at bigyan ng pagkakataong mapahiya ang Sword Marquis Abode? At hindi ito pinalampas ni Quinley Dunford, tama si Elder yan. Nakakainis ang bakanting mesa. Alisin mo na sa paningin mo. Pangalawang batang Panginoon, ang Sword Marquis Abode ay isa sa 7 bahay. Kahit wala sila, dapat manatili ang kanilang mesa. Ang pag-uugali ng Ginoo na ipahiya sila ay maaaring magdulot ng pagkasuklam ng Sword Marquis Abode. Tumayo si Jackson, wala ng pasensya na umupo at manood. Kumunat ang noo ni Vicious Pilking, at sa tingin mo ba magsisimula ng digmaan ang Sword Marquis Abode para sa isang mesa? Hindi ito usapin ng katapangan, kundi ng kabanalan ng 7 bahay. Hindi dapat maghinanakit ang 7 bahay ng mga maharlika. Magandang talumpati.
Kung gayon, tatanungin kita, Elder Jackson, kaninong nasasakupan na naman pinatay ang aking mga elder? Sa pagkakataong ito, ang ikalimang elder ng Hell Valley ang tumawa ng mamig. Hihihi, wala akong problema kahit kanino kung walang nagbibigay sa akin ng problema. Hamukay ang Hell Valley ng sarili nitong libingan. Ikaw ang may kasalanan niyan. Anong sabi mo, bulag na matandang aso? Sigaw ng ikalima na nakatatanda at hinaampas ang mesa. Napakurap si Jackson, walang takot na tumitig pabalik. Ang piging ay naging isang kumikislap na bombang oras na handang sumabog. Matagal na sana silang nagkaroon ng alitan sa palitan ng mga armas kung hindi lang dahil sa Drifting Flowers edifice ng lugar na ito. Mga tao, huminahon kayo. Hindi ito Veiled Dragon Pavilion o Hell Valley. Hindi ito isang entablado para lutisin ang inyong mga sama ng loob. Pinunasan ni Zitharlin ang kanyang pawis, habang nagmamakaawa, kung hindi dahil sa Drifting Flowers edifice, kung gayon ay para sa pangalawang nakababatang Panginoon. Magpigil kayo. Ibinaling ng dalawa ang kanilang atensyon kay Quinley Dunford. Bahagya siyang nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi naman talaga natutuwa. Para bang ipinapaalala sa kanila na ito ang kanyang malugod na handaan. Nangangahas ka bang manggulo sa aking handaan? Bamulong ang dalawa at ikinuyom ang kanilang mga kamay palapit sa kanya bago umupo ulit. Tumawa si Quinley Dunford, mas mabuti na yan. Ang pitong bahay ay isang malaki at masayang pamilya. Hindi na kailangang magtalo pa tungkol sa isang mesa. Bukod pa rito, ito ang Drifting Flowers edifice, at nasa kanila ang desisyon kung mananatili ang mesa o hindi. Ibinaling ni Quinley Dunford ang kanyang tingin kay Clara, na tumango, ang Sword Marquis abode ay panauhin ng Drifting Flowers edifice at dapat ay may mesa. Bahagyang nakasimangot si Quinley Dunford, at kumislap ang mga mata sa pagkadismaya, ngunit natawa pa rin, magagawa ang lahat ayon sa sinabi ni Clara. Nasasakupan mo naman ito. Salamat Chingyun. Maikling tumango si Clara, hindi napansin ang pagbabago ng ekspresyon ni Quinley Dunford. Samantala, ang Vicious Pilking ay may masamang ngiti sa kanyang kapinsalaan. Humph, ang tanga mo naman. Wala kang kaalam-alam sa intensyon ng pangalawang batang Panginoon. Nararapat lang sa Drifting Flowers edifice ang anumang mangyayari. Kung gayon, mananatili ang mesa. Declare niya. Pero nang makita ni Quinley Dunford ang dalawang figure na dumaan, ngumisi siya, gayunpaman, isa lamang itong bakanteng mesa. Yung dalawa sa labas, ano kaya kung sumama kayo sa akin para uminom? Papasok na sana sina Ethan at Darcy sa kani-kanilang mga kwarto nang marinig nila ang sigaw niya. Nabahala si Darcy sa gagawin at tumingin kay Ethan dahil puno ng mga matatanda ang bulwagan ng mga bisita. Ito ay isang bagay na hindi pa nasasalihan ng minamahal na disipulo ng PNE Overseer. Pagkatapos, palihim siyang tinuwanan habang tinitingnan si Ethan. Kung siya, isang disipulo ng Drifting Flowers edifice, ay nataranta, paano naman siya? Sino ang batang Panginoon ng isang ikatlong antas na angkan? Samantala, si Ethan ay lubos na kabaligtaran. Malamig ang kanyang pakiramdam, hawak ang kamay niya habang naglalakad ng may matatag na paglakad. Wala bang kinatatakutan ang lalaking ito? Hindi ang kanyang Panginoon, hindi ang kanyang nakatatandang tiyahin, kahit ang pangalawang batang Panginoon ng Regent Estate, si Quinley Dunford. Sa isang iglap, nabighani si Darcy nang tumingin siya kay Ethan. Tila hindi siya nagising mula sa kanyang pagkahumaling kahit na nakatayo sila sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang mga titig na puno ng pag-ibig ay naroon, bukas para makita ng lahat. Dalawang biglaang nakamamatay na tingin ang damapo sa dalawa. Nanginig si Darcy at napagtanto na ang isa ay mula kay Thomas ng Mary Woods na nakaupo sa tabi ni Zithar. Ang isa naman ay mula kay Fulton na nakaupo sa tabi ng Vicious Pilking. Gumalaw pa rin ang kanilang mga labi, walang salitang lumalabas. Pero iisa lang ang salitang ginagaya nila, kalapiting mababa ang lipad. Matagal na sana silang sumisigaw ng mga pagmumura kung hindi lang dahil sa presensya ni Quinley Dunford. Habang sinusuri ang magkasintahan, tumawa si Quinley Dunford, ang galing ng pagkakapareha. Maaari ba kayong magpakilala? Ako si Darcy mula sa PNE Edifice. Pagbati, pangalawang batang Panginoon.
May kaba si Darcy sa kanyang pagbati. Nagtaas ng kilay si Ethan at sinabing, si Son Yu mula sa angkan ng Song, isang ikatlong antas ng angkan ng Night Rain City. Pangatlong antas. Nagtaas ng kilay si Quinley Dunford, napakabihirang mangyari para sa isang third-rate na batang Panginoon ng angkan na maging manugang ng Drifting Flowers Edifice. Mga tao, maupo kayo riyan. Nako, manugang. Kailan pa ako naging manugang ng edifice ng Drifting Flowers? Akala ni Ethan ay nagising lang siya ni Darcy, na namumula ang pisngi. Agad na tumayo si Clara, Chinyon, hindi mo kaya. Mesa iyan ni Sword Marquis Abode. Hindi ito para sa mga nakababata. Opo, pangalawang batang Panginoon, hindi po sila kwalipikadong umupo roon. Tumayo rin ang PNE Overseer, nagbigay galang kay Quinley Dunford, pagkatapos ay pinagalitan ang dalawa, ano ang pinagtatayuan ninyong dalawa? Umalis kayo. Ikinumpas ni Quinley Dunford ang kanyang kamay, at naging malungkot ang kanyang mukha. Clara, pumayag akong huwag makihalubilo sa mesa ni Sword Marquis Abode, pero ngayon, hindi man lang ako maaaring tumanggap ng dalawang bisita. Minamaliit mo ako. Nauutol na sabi ni Clara. Pinagmasdan niya ang malamig na mukha ni Quinley Dunford at napagtanto niyang hindi na niya ito kilala. Naintindihan agad ni Ethan. Kung ang isang batang Panginoon ng ikatlong angkan at ang disipulo ng Drifting Flowers Edifice ang kukuha ng mesang iyon, magdudulot ito ng lubos na kahihiyan sa Sword Marquis Abode. Sinasadya ito ni Quinley Dunford, pinag-iiba ang mga humahanga sa kanya at ang mga hindi bumabaliwala sa kanya. Ang problema ay umiikot sa isang simpleng mesa, ngunit ito ay isang pahiwatig lamang sa isang tanong ng pagsunod. Mukhang mas mataas ang tsansa ng mga tao ng Regent Estate kaysa sa 6 na bahay, at gayon din ang kanilang gana. Gusto nilang pag-isahin ang 7 bahay. Kailangan kong kumilos ng mabilis at kumuha ng ilang elder para sa angkan ng Larson. Kapag nagsama-sama ang 7 bahay, ang Imperyong Titans ay malulubog sa kaguluhan. Hindi na hinintay ni Ethan na matapos ang kanilang pagtatalo dahil nakaupo na ito sa mesa. Natigilan ang mga tao. Ang tapang naman ng batang to. Nakakahiya ito para sa Sword Marquis Abode. Bata, mag-ingat ka sa iyong kinauupuan, baka ikaw ang mag-imbite ng kamatayan. Babala ni Jackson ng may malamig na tingin. Kalmadong pinagmasdan siya ni Ethan, Lolo Jackson, mag-ingat ka para hindi masira ang angkan mo sa mga sinasabi mo. Nanginginig ang mga tao. Hindi lang siya galit, galit siya. Pinagbantaan pa niya si Jackson ng Veiled Dragon Pavilion. Tanging si Quinley Dunford lamang ang nakasaksi kay Ethan ng may paghanga at gulat. Nakikita na niya ngayon kung paano naging manugang ng Drifting Flowers Edifice ang isang third-class clan young master. Nanginginig ang mga mata ni Jackson sa emosyon at pagkabigla. Pagkaraan ng mahabang panahon, ikinuyom niya ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat, salamat young master sa pagpapaalala sa akin. Tapos tahimik na umupo. Nagdulot ito ng mas malaking pagkabigla. Hindi lamang nagulat si Quinley Dunford at ang kanyang mga eksperto, maging sina Jiro at Danica na katabi ni Jackson ay nalito. Ang dakilang Elder Jackson ng Veiled Dragon Pavilion ay tinakot ng isang walang pangalang batang lalaki. Paano ito nangyari? Pero walang nakapansin na napaiyak si Jackson. Ang kanyang Soul Devouring Crow ay ikinakampay din ang mga pakpak nito sa tuwa. 115. Habang pinapanood ang kagalakan ng Soul Devouring Crow, itinaas ni Ethan ang sulok ng kanyang bibig, alam niyang kilala siya ni Jackson. Tutal, tinatawag niya si Jackson ng Lolo Jackson noong una silang nagkita. Bukod pa rito, hindi tulad ng mga tumatawag sa kanya bilang Lolo Jackson, ang mayabang na tono ni Ethan ay walang alinlangang nagpaliwanag kay Jackson kung sino siya. Walang sino man sa mga taong naroon ang nakaintindi sa nangyari. Nag-aalangan silang tumingin sa isa't isa. Isang batang pang-ikatlong uri ng angkan ang nangahas magsalita ng kalokohan sa elder ng isang Veiled Dragon Pavilion kakaiba. Ang elder na tinutukoy ay hindi lamang hindi samaway kundi mukhang relax din mas kakaiba. Bukod pa riyan, tila may kung anong nakatagong kahulugan doon na nakapagtataka sa kanila. Nagdulot ito ng maraming pagdududa sa mga bisita.
Ngunit bago pa sila makapagsalita, isang pang-iinis ang umalangaw-ngaw, Humph, ang drifting flowers edifice ay napakamaalalahanin para bigyan ng mesa ang isang maliit na tao. Laking gulat ng lahat nang makitang nakatayo si Trent sa pasukan, lingid sa kanilang kaalaman. Samantala, namutla ang mukha ni Solfred Gian. Ang hindi pagsasama sa Sword Marquis abode sa piging ng 7 bahay ay isang lubos na kahihiyan. Sigaw ni Clara, habang pinipilit si Ethan, sino ang nagsabi sa iyong umupo? Umalis ka na agad. Clara, nakalimutan mo ba? Ako ang nag-imbite sa kanila. Ngumiti si Quinley Dunford sa kanya, ngunit ang mas malalim niyang kahulugan ay tumagos sa Sword Marquis abode, hindi ba't sayang ang pagkakaroon ng bakanting mesa? Tinatanggap ko na ang 2 disipulo para magamit ito ng mas mahusay. Hindi naman talaga ito lugar para maupo ang isang aso. Humph, dahil hindi inilalagay ng pangalawang batang Panginoon ang Sword Marquis abode sa kanyang mga mata, aalis na tayo. Palam. Ikinumpas ni Trent ang kanyang manggas at umalis. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan ni Solfred Gian, hinabol na lamang siya ng may seryosong mukha. Walang kompromiso pagdating sa dignidad ni Sword Marquis abode, kahit na mga hulugan ito ng pagkakasala sa iba pang 6 na bahay. Naging balisa si Clara. Si Quinley Dunford ang may gawa nito, ngunit ang drifting flowers edifice ang punong abala. Dahil napahiya si Trent, hindi ba't isisi ni Sword Marquis abode ang lahat sa drifting flowers edifice? Sa panahong ito ng krisis, ang drifting flowers edifice ay dapat na nakikipagkaibigan, hindi nananakit ng kapwa ng kaliwat kanan. Bata mong Panginoon Graham, sandali lang po. Kasalanan ito ng ating drifting flowers edifice, patawarin niyo po ako. Mag-aayos ako ng mesa maya-maya para humingi ng tawad. Sigaw ni Clara sa takot. Tumigil si Trent at lumingon. Handa si Clara na magpakumbaba at humingi ng tawad. Sapat na ito para mapanatili ng Sword Marquis abode ang kanilang dignidad. Hindi magiging angkop ang maging matigas ang ulo. Gayunpaman, nang mapansin ang mapangutsyang ngiti ni Quinley Dunford, sumiklab ang galit ni Trent at malamig na nagsalita, Edifice Lord Chu, dahil nasa iyo ang makapangyarihang Regent Estate na masasandalan, hindi mo kailangang ibaba ang iyong sarili. Nakalulungkot kong sabihin na hindi matatanggap ng maliit na Sword Marquis abode ang iyong paghingi ng tawad. Umalis na si Trent ng tuluyan sa pagkakataong ito. Napabuntong hininga si Clara. Paano niya hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin? Pinili ng drifting flowers edifice na umasa sa Regent Estate sa oras ng kanilang lubos na pangangailangan, na siya namang nagpapalayo sa ibang mga bahay. Hindi niya alam kung ito na ang tamang landas, ngunit naramdaman niya na ang drifting flowers edifice ay lalong nagiging nakahiwalay. Maging ang kanilang matagal ng kaibigan na si Jackson ay napabuntong hininga na lamang dahil dito. Kung hindi man lang niya kayang pangalagaan ang dignidad ng kanyang mga bisita, ano pa ang dahilan para bumalik sila sa pangalawang pagkakataon? Labis na natuwa si Quinley Dunford at ipinakita ito sa kanyang ngiti. Dama ko ang kanyang mga mata kay Vicious Pilking na tumango at nagpakita ng tusong kislap. Tinanggap ni Ethan ang lahat at umiyak sa loob-loob niya, Sus Mariosep. Plano ito ni Quinley Dunford. Para ihiwalay ang drifting flowers edifice. Kapag wala na ang drifting flowers edifice, ang susunod ay ang Sword Marquis abode at Veiled Dragon Pavilion na tumangging kilalanin ang kanilang kapangyarihan. At kapag ang 7 bahay ay nasa ilalim ng iisang bandila, babagsak ang angkan ng Larsen. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata habang sumisigaw, Kuya Graham, marami pang upuan dito. Kung hindi mo mamasamain, magsiksikan tayo at makisaya sa handaan. Nako, isang walang kwentang maingay na batang to ang naglakas loob na tawagin akong kapatid. Karapat-dapat ka ba talaga dyan? Ang pag-upo sa tabi mo ay magtatapon ng karangalan ng 7 bahay sa imburnal. Sumanghel si Trent sa loob habang nagkikiskisan ang kanyang mga ngipin. Sumusobra na ang bulok na drifting flowers edifice na ito. Kailan pa ako nagawang sigawan ng isang batang nasa 3 angkan? Hindi man lang lumingon si Trent kaya napakamot si Ethan sa kanyang ilong habang sumisigaw, Duwag, takot ka ba talagang umupo sa tabi ko? Umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat ang mabangis na tono. Natulala ang lahat, maging si Quinley Dunford.
Masyado silang nawala ng gana para makapag-react. Sus Mariosep. Baliw na baliw ang lalaking ito sa mga baliw. Ang tapang naman ng batang ito. Una niyang pinagbantaan si Elder Jackson at ngayon ay tinatawag niyang duwag ang batang Panginoon ni Sword Marquis Abode. Ganoon na ba niya kagustong mamatay? Hindi gumanti si Elder Jackson dahil sa kanyang seniority. Dahil sa kanyang kapangyarihan, nakakahiya ang manakit sa isang junior sa harap ng lahat. Samantalang si Trent ay isang padalos-dalos na kabataan. Sa tingin mo ba ay palalayain kanya pagkatapos ng pampublikong kahihiyan na ito? Walang sasabihin ng Drifting Flowers edifice kahit mamatay ka pa. Hinawakan ni Iris Overseer ang kanyang noo, bamaantong hininga si Peony Overseer. Pinagnalit ni Clara ang kanyang mga ngipin kasabay ng paghigpit ng kanyang mga kamao. Nangangati na siya sa pagpunit nito. Itong bulok na batang to, ayon na naman, nag-iisip gamit ang lakas niya. Ang disipulo ni Vicious Pilking at ang disipulo ni Mary Woods ay nasisiyahan sa palabas ng may malamig na ngiti. Edifice Lord Chu, sobra na ito kahit umasa ka pa sa Regent Estate. Gusto mo bang baliwalain ng sobra ang Sword Marquis Abode? Galit na singgal ni Solfred Gian habang naglalabas ng kapangyarihan ang kanyang katawan. Nagmadali si Clara para pawiin ang hindi pagkakaunawaan, kumalma ka naman, ikawalo na nakatatanda. Hindi ito pagkakaunawaan. Nagsasalita ang batang ito nang hindi nag-iisip. Ako na ang bahala dito. Tinitigan ng masama ni Clara si Ethan at pinagalitan, Ken, ano pang hinihintay mo? Humingi ka ng tawad. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ethan habang nakatingin sa likod ni Trent. Nanginginig, lumingon si Trent nang may pagkabigla, galit na tiningnan si Ethan. Pagkatapos ay naglakad siya sa harap ni Ethan. Bata pa po, Graham, pakiusap lang po. Bata pa po siya, huwag po ninyong ibaba ang inyong sarili sa antas niya. Kinakabahan si Clara, ngunit napahawak si Yuan Chi sa kanyang mga palad. Wala siyang magagawa kundi makialam kung sakaling si Trent ay kumilos para pumatay. Napatalon si Darcy sa harap Ethan habang kinakabahang sinabi, Young Master Graham, siya ang aking fiancé, isa sa Drifting Flowers Edifice. Ang kanyang pagkakamali ay aayusin ng Drifting Flowers Edifice. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng galit. Hindi siya pinansin, at mahinahon lamang na naglakad papunta sa mesa ni Ethan si Trent. Gayunpaman, higit pa sa inaasahan ng lahat, hindi nag-away ang dalawa. Inihiga lang ni Trent ang upuan sa tabi ni Ethan at nagsali ng inumin bago ininom ang baso. Pagkatapos, tinitigan ang mukha ni Ethan, hindi lubos na kumbinsido habang tumatawa, hahaha, masarap na alak. Siyempre naman. Ang alak ng Drifting Flowers Edifice ay gawa ng mga bata at kaakit-akit na mga binibini. Dahil nandito ka, kapatid, Tara, uminom tayo. Pinuno ni Ethan ang kanyang tasa at tumango si Trent, nakaupo roon na parang walang nangyari. Nanlalaki ang mga mata ng lahat. Kahit si Solfred Gian ay natulala. Ang padalos-dalos na init ng ulo ni Trent ay sumiklab kahit sa harap ng mga tulad ni Quinley Dunford mula sa Regent Estate. Bakit siya basta-basta umiinom ng alak kasama ang isang lalaking isinumpa siya? Hindi niya maintindihan, lalo na ang iba. Nang maikli ang palabas, natigilan ang iba. Natulala rin si Clara, at nakahinga ng maluwag ang kanyang mga kamay. Hindi niya maintindihan kung anong panlilinlang ang ginawa ni Ethan para pakalmayan ang galit ng batang Panginoon ni Sword Marquis Abode. Trent, hindi ba't sinabi mong mas mababa sa iyo ang pag-upo sa mesang iyan? Nadismaya si Quinley Dunford habang malamig na nagsasalita. Tumatawa, ikinumpas ni Trent ang kanyang pagsaway, oo, pero hindi sa isang kapatid na pinahahalagahan ko. Naginuman sina Trent at Ethan na parang magkasintahan. Nahihiya si Solfred Gian na umupo sa tabi ni Trent, hindi lubos na maintindihan ang sinasabi ng kanyang batang Panginoon, Trent, ikaw. Hahaha, ikawalo na nakatatanda, maupo ka. Ang pakikihati sa mesa kasama ang kapatid na ito ay hindi makakahiya kahit kaunti kay Sword Marquis Abode. Ikinumpas ni Trent ang kanyang kamay, hinaila si Solfred Gian paupo. Pinanood ni Solfred Gian si Ethan, nalilito. Nang makitang bumalik ang kapayapaan, kumalma rin si Clara. Ang kanyang magagandang mata ay dumapo kay Ethan ng may pasasalamat. Itinaas ni Ethan ang isang baso bilang parangal sa kanya at tinaas ang isang kilay.
Sinaman siya ng tingin ni Clara ngunit wala silang nakitang galit. Katulad ito ng paghampas ng isang ate sa ulo ng kanyang nakababatang kapatid, isang malakas na tapik. Clara. Nanlamig ang mga mata ni Quinley Dunford, labis na nena sa ginawa ni Ethan na pagpapalaganap ng alitan sa pagitan ng Drifting Flowers Edifice at Sword Marquis Abode. Gayunpaman, hindi ito napansin ni Clara. Kaya, hinimok niya, Chinyon, mahirap tipunin ang lahat ng 7 bahay bago ang 100-pill meeting, gaya ng nakikita mo. Kaya, huwag mong masyadong pagmalupitin ang batang Panginoon na si Graham. Hahaha, paano ako nangyari? Pumunta ako rito dahil sa iyo kung tutuusin. Kumislap ang mga mata ni Quinley Dunford, simulan na natin. Ngayong nandito na ang lahat ng bahay, ayusin na natin ang usapin sa pagitan ng Drifting Flowers Edifice at Pilking Hall. Tuwang-tuwa si Clara. Dahil nakatayo rito ang Regent Estate, kailangang isuko ng matandang asong iyon ang panlunas sa sakit. Ang hindi niya alam, inaasahan na rin ito ni Vicious Pilking. 116. Pumalakpak. Sa malakas na palakpakan, lahat ay napalingon kay Clara. Ngumiti siya at tiningnan ang Vicious Pilking, sa pagkakataong ito, dahil narito ang 7 bahay na nagtitipon, nais kong lahat ay magpatotoo sa isang bagay na aking gagawin. Tinitigan niya ng malamig si Vicious Pilking, Sam, oras na para tapusin ang ating mga sama ng loob, ngayon. Hahaha. Anong mga sama ng loob ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Dumating ba ako ng hindi imbitado? Hinaplos ni Vicious Pilking ang kanyang balbas. Nakapikit, nagpatuloy si Clara, Sam, tumigil ka na sa pagkukunwari. Nandito na ang mga elder ng 7 bahay, pati na rin ang pangalawang batang amo ng Regent Estate. Hindi ka aalis sa lugar na ito hanggat hindi mo isinusuko ang panlunas sa Rainbow Cloud Palm. Tumayo rin sina Iris Overseer at Peony Overseer, handang sumalakay sa anumang oras. Ang iba naman ay nanatiling tahimik, pinapanood ang mga pangyayari. Matagal na nilang alam ang sama ng loob na ito sa pagitan nila. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, inimbitahan ng Drifting Flowers Edifice ang Regent Estate na mamagitan at sugurin ang Pilking Hall. Walang magagawa si Vicious Pilking kundi sumunod sa kanyang harapan. Ngunit, nang dapat nang magsalita ang pangalawang batang Panginoon, nanatili siyang tahimik ng hindi pangkaraniwang. Hindi pinansin ng mga tao sina Clara at Vicious Pilking, at ibinaling ang kanilang tingin kay Clara. Dahil alam nilang lahat, siya ang may huling desisyon. Kung sino ang tama at kung sino ang mali, kung sino ang nabigo at kung sino ang nanalo, lahat ay nakasalalay sa balikat ng lalaking ito. Ngumiti si Quinley Dunford kay Vicious Pilking, hahaha, elder yan, kung talagang nilason mo ang mga disipulo ng Drifting Flowers Edifice, walang masama sa pagbibigay ng antidote at panatilihin itong mainit. Hihihi, tama ang pangalawang batang Panginoon. Nakangiting ikinuyom ni Vicious Pilking ang kanyang mga kamay kay Quinley Dunford, ngunit ang kanyang mapang-asar na mga mata ay nakatitig kay Clara, nasaktan ko nga ang iyong mga tagapangasiwa, ngunit hindi ko kayang ibigay ang lunas. Sam, ang lakas ng loob mo. Hindi ka man lang makikinig sa Regent Estate. Kailangan ko pa bang abalahin ang kamahalan para itigil mo na ang usaping ito? Sigaw ni Clara. Ngunit bahagyang umiwas ng tingin si Quinley Dunford, ang kamahalan ay labis na abala at walang oras para mag-alala sa atin, 7 bahay. Kahit na matapos ang nangyari sa Wingate City sa pagitan ng Veiled Dragon Pavilion at Hell Valley, pinagalitan pa rin sila ng kamahalan. Hindi lamang sila, kundi pati na rin ang iba pang mga bahay ay binigyan ng babala. Ang Wingate City ay naging isang pinaghihigpitang lugar na ngayon para sa atin. Nang ituro ito ni Quinley Dunford, nagsimulang magtinginan sina Jackson at ang ikalimang elder ng Hell Valley. Ngumisi si Ethan sa loob-loob niya, alam na alam niya kung saan ito patungo. Para mapag-isa ng Regent Estate ang 7 bahay, dapat nilang kontrolin ang lahat ng gawain ng mga bahay. Hindi ba't magiging isa lamang itong figure bilang pinuno ng 7 bahay kung ang ibang mga bahay ay lalapit sa emperador para sa pamamagitan? Humph! Ang bilis nilang kumilos pagdating sa pag-agaw ng kapangyarihan. Kaya ito ang tunay na ambisyon ng Regent Estate. Malamig na kumislap ang mga mata ni Ethan.
Huminga ng malalim si Clara para pakalmayan ang kanyang galit. Chingyun, tama ka, pero ang matandang asong ito. Iwan mo na sa akin. Hinawakan ni Quinley Dunford ang kanyang kamay bilang pag-abala at kinausap si Vicious Pilking, Elder yan, ang pagtanggap mo sa kasalukuyan mong paninindigan ay katumbas ng pagwawalang bahala sa Regent Estate. Hindi mo ba ako nakikitang nakaupo rito? Hahaha, mali ang pagkakaintindi ng pangalawang batang Panginoon. Ang totoo, hindi ko maibibigay ang lunas. Ikinuyom ni Vicious Pilking ang kanyang mga kamay at ngumiti, pero, hindi ba dapat ibalik muna ang ninakaw ng isang magnanakaw? Anong ibig mong sabihin? Tinaas ni Quinley Dunford ang isang kilay, kakaiba ang boses. Nakangiting tumingin si Vicious Pilking kay Clara nang may pagtataka, habang nagsasalita ng may palihim na ngiti, Oedipus Lord Chu, sigurado akong hindi mo pa nakakalimutan ang demonyong si Timor. Nanginginig, tumulo ang luha ni Clara habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Umaapaw ang walang hanggang galit at nag-uumapo na hanggang pumatay. Nagulat ang mga tao nang masaksihan nila si Clara na wala ng kontrol sa sarili sa unang pagkakataon. Nanunoy ang dagdag ni Vicious Pilking, minsan ay ipinadala ng Drifting Flowers Oedipus ang diablo na iyon, si Timor, upang maging disipulo ko. Natagpuan ko siyang matalino at ibinahagi ang ilan sa aking mga turo. Sa huli, ninakaw niya ang formula ng antidote ng Rainbow Cloud Palm. Kulang ang kanyang lakas noong pinipino ito at namatay, habang nilason din ang maraming tagapangasiwa sa proseso. Paano ko ito naging kasalanan? Oo, siya ang aking nakatatandang kapatid na nakatadhana para magmana ng pamana ng Panginoon. Ngunit siya ay nadala ng mga maling akala ng kadakilaan at pinagtaksilan kami sa kabila ng aming mabuting relasyon. Nakuha niya ang nararapat na gantimpala ng masyadong mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Bulag siya sa paniniwalang kaya niyang pahusayin ang lunas, ngunit nabigo lamang siya. Pinagtatawanan na sila ngayon ni Fulton, ang tanging hinahangaan ko sa aking nakatatandang kapatid ay ang kanyang talento sa alchemy. Kung tungkol naman sa kanyang moral na karakter, siya ay masyadong mayabang, gumaganti ng pasasalamat ng puot at sinasaktan ang Drifting Flowers Edifice. Masasabing siya ay walang pakundangan. Tumahimik ka. Nagliyab ang galit ni Clara at namula ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang masasamang pares. Natarante naman ang iba sa takot. Habang tinitigan siya ng may pag-aalinlangan, sumanghel si Vicious Pilking, second young master, kung nangyari ito sa Regent Estate, bibigyan mo ba ang iyong especially iyan ng panlunas? Tama ka. Tumangaw si Quinley Dunford. Agad na napunta sa kanya ang mga mata ng lahat. Ang Drifting Flowers Edifice ang nagtanong sa kanya, kaya ano ang ginagawa niya para kay Pilking Hall? Tanging si Ethan lamang ang nakakaalam na darating ito, habang mahinahong tinitikman ang masarap na alak. Pangalawang batang Panginoon, may dahilan sa likod ng bagay na ito. Noong panahong iyon, inatake ni Pilking Hall ang ating Edifice Lord. Nagmadaling magpaliwanag si Iris Overseer, ngunit pinutol siya ni Vicious Pilking, maraming pagtatalo sa 7 bahay, pero nagpapadala ba ng especially iya ang Garner na ito sa ibang bahay? Base sa sinabi mo, hindi ba mapupuno ang Hell Valley ng mga tao ng Veiled Dragon Pavilion? At ang Veiled Dragon Pavilion ay puno rin ng mga especially iya ng Hell Valley. Nagsimulang tumango ang mga elder dahil dito. Sa kaso ng maliliit na pagtatalo, ang mga ito ay neresolba ng hayagan. Ang pagpapadala ng mga especially iya ay masyadong mapanghamak at nakakahiya para sa prestihiyo ng 7 bahay. Natatarante si Iris Overseer habang halos malunod sa galit si Clara. Baka sa mga mata niya ang puot kay Sam, gusto niya itong kainin ng buhay. Tama na iyan. Dahil nandito ako at ang mga matatanda sa bahay, ako ang magiging hukom at kayong mga saksi sa paglutas ng reklamong ito. Nilunod ng sigaw ni Quinley Dunford ang pagtatalo ng 2 panig. Tumango ang lahat. Humarap si Quinley Dunford sa Vicious Pilking, at inilahad ni Sam ang kanyang mga kamay, iniiwan ko ang lahat sa mga kamay ng pangalawang batang Panginoon. Humarap kay Clara, bumantong hininga siya at tumango. Lumapit si Quinley Dunford sa kanyang kahilingan at naniwala na papanig ito sa Drifting Flowers Edifice. Kumislap ang mga mata ni Quinley Dunford sa tuwa, kung magkasundo ang magkabilang panig, saka ko sasabihin ang aking hatol.
Huwag mo itong tutulan o mangangahulugan ito ng isang hamon sa Regent Estate. Oo. Tumanggaw sina Clara at Vicious Pilking. Mabuti. Elder Yan, ikaw ang magbibigay ng panlunas sa Rainbow Cloud Palm sa Drifting Flowers Edifice. Sigaw ni Queenly Donford at natuwa si Clara. Ngunit sinundan ito ni Queenly Donford sa malamig na tono, gayunpaman, ang Drifting Flowers Edifice ang unang nagkamali. Sa totoo lang, maaaring pumili si Elder Yan ng kahit anong item mula sa Drifting Flowers Edifice bilang kabayaran. Nagdulot ito ng malawakang pagkabigla. Alam ng lahat kung ano ang pinakahinahangad ni Sam. Tumanggi ang edipisyo ng mga naanod na bulaklak na makipagtawaran sa kanya tungkol sa kayamanang ito. Kung hindi, matagal na sana nila itong ipinagpalit. Tila patas ang hatol ni Queenly Donford, ngunit mas nakakiling ito kay Sam. Sa isang iglap, naintindihan nilang lahat, at nagpalipat-lipat ng tingin. Mas lalong nagulat si Clara. Napansin niya ang tusong ngiti ni Sam at napagtanto niyang isa pala itong patibong. Plano na nila ito simula pa lang. Makatarungan ang hatol ng pangalawang batang Panginoon. Lubos akong sumasang-ayon. Tumawa si Vicious Pilking, kung gayon ay hindi ako mahihiya at pipiliin si Body Root. Imposible. Single ni Clara, hindi magiging iyo ang sagradong kayamanan ng Drifting Flowers Edifice. Clara, ikaw ang humiling sa akin na mamagitan. Naibigay ko na ang aking hatol at ngayon ay tumatanggi ka. Pinagtatawanan mo ba ako? Single ni Queenly Donford. Alam ng lahat na hindi si Queenly Donford ang pumunta rito para tulungan si Clara, kundi ang Pilking Hall. Dahil sa dahilan na ito, nagmaneho ang Regent Estate sa pagitan ng Pilking Hall at Drifting Flowers Edifice. Kung hindi isusuko ng Drifting Flowers Edifice ang Body Root, mahaharap nila hindi lamang ang Pilking Hall, kundi pati na rin ang kinatatakutan at makapangyarihang Regent Estate, ang pinakamalakas sa 7 bahay. Kung lumipat man ang Regent Estate, walang ibang bahay ang nangahas na tumulong sa Drifting Flowers Edifice. Bago pa mapalayas ng Drifting Flowers Edifice ang mabangis na lobo, nagdala sila ng isang tigre. Wala nang magagawa pa ngayon. Tinitigan ni Clara si Queenly Donford nang may luha sa mga mata. Hindi niya inakalang posible na ang taong pinaglalaanan niya ng huling pag-asa, ang kanyang kasintahan noong bata pa siya, ay walang awang magtataksil sa kanya. Galit na galit sina Iris Overseer at Peony Overseer, at matalim na nakatitig sa kanya. Ang pinakakinasusuklaman nila ngayon ay si Queenly Donford, ang traidor. Para bang hindi kayang tingnan sa mga mata ng kanyang dating kasintahan, inikot ni Queenly Donford ang kanyang ulo at bumantong hininga, Clara, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Para lamang ito sa kapakanan ng Drifting Flowers Edifice. Kalokohan. Ano na lang ang matitira sa Drifting Flowers Edifice kung wala na ang Body Root? Nag-alab ang galit ng Peony Overseer, isinumpa siya. Paano mo tatawagin ang sarili mong Drifting Flowers Edifice kung patay na ang lahat? Sumanghel si Queenly Donford, na pagkasunduan na natin dati na hindi ko kontrehin ang hatol ko. Tanggapin mo o danasin ang puot ng Regent Estate. Natahimik si Peony Overseer, sina Clara at Iris Overseer ay nawala ng pag-asa. Gayunpaman, isang pangiinis ang umalangaw-ngaw sa paligid, bata kong Panginoon Donford, kung hindi ako nabigo sa pandinig ko, sinabi mong pumunta ka para mamagitin at hayaang magpatotoo ang mga matatanda. Ngayong naibigay mo na ang iyong hatol, hindi ba't pagkakataon na ng mga matatanda na husgahan ang pagiging patas nito? Nagulat ang lahat, at lumingon upang hanapin ang lalaking walang hiya na ng ahas na makipagkompetensya sa Regent Estate. 117. Nakita ng mga tao si Ethan na casual na hawak ang kanyang baso habang iniinom ang kanyang alak. Hindi siya mukhang natatakot matapos makipaglaban kay Queenly Donford. Humph! Ang lakas ng loob mong pakialaman ang usapin sa pagitan ng Drifting Flowers Edifice at Pilking Hall. Nakatitig na tanong ni Queenly Donford. Umiling si Ethan at niyakap si Darcy. Tinaasan niya ng kilay si Queenly Donford, bahagi na ako ngayon ng Drifting Flowers Edifice at may karapatang magsalita para dito. Anong karapatan mo para magsabi ng kalokohan? Walang hiya. Ang galit ni Queenly Donford ay nagresulta sa paglabas ng kanyang kapangyarihan, at bigla ang pag-atake gamit ang kanyang palad.
Kahit si Ethan ay hindi maglalakas loob na manggap ng isang palad na sinusuportahan ng pangalawang patong ng Profound Heaven Cultivator. Gayunpaman, hindi siya mukhang nag-aalala. Alam niyang may magliligtas sa kanya. Isang puting laso na sutla ang humawak sa palad. Lumingon siya at nakita ang malamig na si Clara na nakatitig pabalik. Clara, ano ang ibig sabihin nito? Nilalabag mo ba ang kasunduan? Naningkit ang mga mata ni Quinley Dunford. Nagngangalit ang mga ngipin ni Clara, tama ang mga sinabi ni Ken. Nagbigay na ng hatol ang pangalawang batang Panginoon at ngayon naman ay pagkakataon na ng mga matatanda na husgahan ang pagiging patas nito. Sigurado akong ang dakilang pangalawang batang Panginoon ay isang taong tumutupad sa kanyang mga salita. Matapos bumulong sa sarili, sumanghel sa galit si Quinley Dunford, sige, hayaan mo na ang mga matatanda ang magdesisyon. Kumislap ang kanyang kapangyarihan at ang puting laso na sutla sa kanyang kamay ay napunit nang bumalik siya sa kanyang upuan. Kumislap ang kanyang malamig na mga mata sa karamihan. Sabihin mo sa akin, tama ba o mali ang hatol ko? Nadurog ang puso ng lahat. Umiling sila at saka tinitigan si Ethan. Kailangan pa bang umabot sa ganito ang manugang ng isang drifting flowers edifice para sa kanila? Ngayon, ikaw na ang bahala sa amin. Hindi ba't magagalit ang Regent Estate sa pamamagitan ng pagbigkas ng kahit isang salita? Sandaling nag-isip, tumayo ang ikalimang elder ng Hell Valley at tumawa, hahaha, patas nga ang hatol ng pangalawang batang Panginoon. Wala akong tutol. Matalino ang ikalima na nakatatanda. Pangalawang batang Panginoon, sang-ayon ako sa kanya. Ngumiti si Vicious Pilking kay Quinley Dunford. Mapos makita ang nakakaakit na titig ng PNE Overseer, saka ikinuyom ni Zithar ng Mary Woods ang kanyang mga kamay, tinatanggap ko ng buo ang hatol ng pangalawang batang Panginoon. Tumanggaw si Quinley Dunford na may kasiyahan at si PNE Overseer ay handang-handa ng magpaputok. Walang lalaking karapat-dapat. Nagsasalita sila ng mga kalokohan tapos iiwan ka sa oras ng pangangailangan mo. Mga walang kwentang tao. Hindi ko ito malilimutan, Zithar. Nag-aalab ang galit sa mga mata ni PNE Overseer, habol-habol niya ang kanyang hininga sa desperadong pagtatangkang pigilan ito. Samantala, iniwasan lamang ni Zithar ang kanyang tingin. Sa kasalukuyan, 3 sa 7 kapulungan ang sumang-ayon sa hatol ni Quinley Dunford. Isa na lamang ang kailangan para maging matatag ang desisyon. Tutol na tutol ang Drifting Flowers Edifice, ngunit kahit sila ay wala ng ibang pagpipilian. Kahit na nakadikit sa pader, wala sa mga matatanda ang nagnais na bumagsak sa tabi ng Drifting Flowers Edifice at saktan ang Regent Estate. Masayang ngumiti si Quinley Dunford nang makita ang maasim na mukha ni Clara. Humarap siya kay Jackson, susunod, Elder Jackson ng Veiled Dragon Pavilion. Sabihin mo ang iyong paninindigan. Huminga ng malalim si Jackson at pinag-isipan ito. Nakita niya ang mapang asar na tingin ni Clara at ang matayog na kay-abangan ni Quinley Dunford. Bumantong hininga siya at umiling, pangalawang batang Panginoon, naniniwala rin akong ikaw ay ka. Namumutla si Clara at si Quinley Dunford ay kumikinang sa kaligayahan. Pagkatapos ay kinuyam ni Ethan ang kanyang mga labi, casual na sinabi, Lolo Jackson, piliin mo ng matalino ang iyong mga salita. Nako! Binabanta na naman ba nitong baliw na to si Elder Jackson? Mahina ang tono ni Ethan, pero alam ng lahat ang ibig sabihin nito. Ang ikinagulat ng mga taong naruroon ay ang kanyang walang pakundangang pagwalang bahala kay Jackson ng paulit-ulit. Maaaring mas bata pa siya kay Jackson, ngunit ang pangalawang beses na ginawa niya ito ay pagsubok sa pasensya ng Veiled Dragon Pavilion. Kung hindi aatake si Jackson, magiging insulto ito sa kanilang reputasyon. Hihihi, Jackson, pinagalitan ka na naman ng isang simpleng junior pero hindi ka pa rin gumanti. Mukhang mahinahon naman ang ugali mo. Sinamantala ng ikalimang elder ng Hell Valley ang pagkakataon para kutsain siya. Sinaman ang tingin ni Danica at Jiro si Ethan. Kahit walang pakialam si Jackson, ang tanging atensyon niya ay nasa susunod niyang sasabihin. Muling tiningnan si Ethan, napansin niya ang malalim na determinasyon na nakatago sa mga mata nito. Nagngalit ang mga ngipin ni Jackson. Sige, magsusugal ako. Pangalawang batang Panginoon, naniniwala akong may kinikilingan ka. Ang Drifting Flowers Edifice ay maaaring ang unang nagkamali.
Ngunit ang pag-agaw sa kanilang mahalagang kayamanan mula sa kanila ay katulad ng pagputol sa kanilang kinabukasan. Hindi ito naiiba sa pagsira sa kanila. Ikinuyom ni Jackson ang kanyang kamay at sumigaw. Bagamat basang-basa ng pawis ang kanyang ulo, tumama sa mukha ng Regent Estate ang kanyang mga salita. Malaki ang magiging epekto ng kanyang paninindigan sa kung paano tatratuhan ng Regent Estate ang Veiled Dragon Pavilion sa hinaharap. Pero mas malaki ang tiwala niya kay Ethan. Nakita niya mismo ito sa Wingate City. Palaging tama ang bawat desisyon ni Ethan. Gulat na gulat. Walang nakaisip na darating ito. Hindi lang ito basta pagpanig sa Drifting Flowers edifice, kundi laban sa Regent Estate. Paulit-ulit na nagpasalamat sina Clara at ang dalawa pang tagapangasiwa. Mapait na ngumiti si Jackson habang nakayuko sa kanyang upuan. Wala siyang ideya kung ito ba ay manganggako ng mga pagpapala o magdudulot ng kapahamakan. Hindi pinansin ni Quinley Dunford si Jackson at tinitigan si Ethan. Pinilit niyang baguhin ang desisyon ng dakilang si Jackson. Sino ba talaga siya? Tunay nga, natuklasan ni Quinley Dunford na nakapagdesisyon na si Jackson na iwanan ang Drifting Flowers edifice. Gayunpaman, ang ilang salitang iyon mula kay Ethan ang nagtulak sa Veiled Dragon Pavilion na labanan ang Regent Estate. Sino siya sa ngalan ng Diyos? Mas malaki ang impluwensya niya kaysa sa akin. Sa katunayan, hindi lang siya ang nakapansin. Napansin ito ng lahat ng naroon ngunit pinili nilang umiwas na lang sa pagsisiwalat nito. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kanilang mga mata kay Ethan. Habang tumatawa sa loob, patuloy na uminom si Ethan kasama si Trent na parang matalik na kaibigan. Kumusta naman ang Sword Marquis Abode? Ano ang iyong opinyon? Ibinaling ni Quinley Dunford ang kanyang malamig na mga mata kay Solfred Gian. Gayunpaman, tinapik ni Trent si Solfred Gian bago ito makatayo at tumawa. Ikawalo na nakatatanda, hayaan mong ako na ang bahala dito. Trent, tungkol ito sa kinabukasan ng Sword Marquis Abode. Dapat. Alam ko. Iwinaksi ni Trent ang babala, ngumisi kay Quinley Dunford nang may nakatiim na tingin, pagkatapos ay muling nakipag-toast kay Ethan, bata, parang pamilyar ka sa akin. Manugang ka ba talaga ng Drifting Flowers edifice? Oo. Umikot ang mga mata ni Ethan, hindi alam ang balak niya at tumango. Hihihi. Patunayan mo sa pamamagitan ng paghalik sa asawa mo. Tumawa si Trent habang itinuturo si Darcy. Bigla siyang namula, bumilis ang tibok ng puso niya, at sumulyap kay Ethan. Tinitigan naman ito ni Trent at marahang nagmura, anong pinaglalaroan mo, bastos? Gusto mo bang makipag-away? Sinabi lang ni Trent, oy, alam kong gusto mo ang pabor ko. Kaya sundin mo ang sinasabi ko o hindi ko alam kung aling panig ang pipiliin ko. Ano? Napapigilan nito ang lahat ng kanilang hininga. Malapit nang sumabog si Solfred Gian. Sa kritikal na sandaling ito, kung kailan isang salita lang ang makapagpapasya sa kinabukasan ng kanilang bahay, naglalaro lang ba siya? Friend! Sigaw ni Solfred Gian. Ikawalo na nakatatanda, maniwala ka sa akin. Alam ko ang ginagawa ko. Nagpakita si Trent ng isang nakakapagpakalmang tingin. Ngayon lang siya nakita ni Solfred Gian na ganito kaseryoso. Tumanggaw siya sa huli at piniling maniwala sa disipulong ito. Hindi naman niya sisirain ang bahay dahil lang sa isang laro, di ba? Sige, Trent. Naikuyom ni Ethan ang kanyang mga kamao at nangangati na sanang pawiin ang ngiting iyon sa mukha ni Trent gamit ang kanyang mga kamao. Ngunit pinili niyang magtiis, at tinitigan ito ng masama, susundin ko ang iyong utos. Niyakap ni Ethan si Darcy at hinalikan naman ni French ang babae sa harap ng buong karamihan. Nablangko ang isip ni Darcy. Nang makita niya ang nakakatuwang ngiti ni Graham Tinayang, hindi napigilan ni Ethan na magmura, pero, ano ba ang ikinatutuwa mo? Kung gusto mo ng babae, maghanap ka ng sarili mo. Hahaha, alam mo na, alam mo ba? Kapag sinabi ko sa kanya, kamumuhian ka niya habang buhay. Tumawa si Trent at hinaampas ang mesa sa tuwa. Natulala ang lahat habang pinagmamasdan ang batang Panginoon ni Sword Marquis Abode. Hindi nila alam ang sinasabi nito ngunit isang bagay ang tiyak. Magkakilala silang dalawa. Samantala, tanging si Ethan lamang ang nakakaalam na ang baby na tinutukoy niya ay si Abigail.
Umiling si Ethan at bumantong hininga, pumili ka na. Sige, kapatid. Ikaw ang pinili ko. Halos hindi mapigilan ni Trent ang kanyang tuwa habang lumingon kay Quinley Dunford at kinutya gamit ang kanyang mga kilay, pangalawang batang Panginoon, talagang pinabubulaanan ko ang iyong tinatawag na pagiging patas. Kaya naman naniniwala si Sword Marquis Abode na mali ang iyong hatol. Naikuyom ni Quinley Dunford ang kanyang mga kamao sa galit. Sinulyapan niya si Trent, may galit ka. Maghintay ka lang. Itinaas ni Trent ang kanyang ulo ng may kumpiyansa, handang lumaban. Dahil dito, tabla ang hatol. Labis ang tuwa ni Clara at nagpasalamat kay Trent. Pagkatapos ay sinabi niya kay Quinley Dunford dahil ang hatol ng pangalawang batang Panginoon ay hindi nakakuha ng pagsang-ayon ng mga matatanda ng 7 bahay, ito ay bineto. Sino ang nagsabing oo? Nakalimutan mo na ba kami, ang Regent Estate? Single ni Quinley Dunford. Hihihi, hindi ko pa naririnig ang pagbibigay ng hatol at pagboto. Simula pa lang, hindi na balido ang boto ng Regent Estate, pang-iinis ni Ethan. Nagngangalit ang mga ngipin, tinitigan siya ni Quinley Dunford. Kung napatay niya sana si Ethan noong may pagkakataon pa siya, hindi sana sasama ang Veiled Dragon Pavilion at Sword Marquis Abode at madali sanang bumagsak ang Drifting Flowers edifice. Sus Mariosep. Ako mismo ang papatay sa iyo. Nakamamatay na tinitigan ni Quinley Dunford si Ethan. Napansin ito ni Ethan at ngumiti, kung hindi nasiyahan ang pangalawang batang Panginoon sa konklusyong ito, mayroon akong mungkahi. Ibibigay ni Elder yan ang lunas at malaya siyang pumili ng kahit ano mula sa Drifting Flowers edifice, bukod sa Body Root. Hindi. Si Body Root lang ang mahalaga sa akin. Napasuklay si Vicious Pilking ng kanyang mangga sa galit. Tinaas ni Ethan ang gilid ng kanyang bibig na parang inaasahan na niya ito, maaaring hindi iyan maalis sa plano gaya ng iniisip mo. Hindi lang basta-basta mo makukuha iyon ng ganoon kadali. Depende sa iyo ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Vicious Pilking. Simple lang. Malapit nang magsimula ang 100 pill meeting at ang premyo ay ang Body Root. Ang mananalo ay may karapatang anginan ito. Sige. Tingnan natin kung may makakalaban sa alchemy skill ko. Hahaha. Humajejek si Vicious Pilking, akala niya ay nasa bag niya ito. Bamulong sandali si Quinley Dunford sa kasumang-ayon. Habang si Clara at ang iba pa ay puno ng pag-aalala. Sino ang makakatalo kay Vicious Pilking sa alchemy? Tila ito ay isang mahalagang salbabida para sa Drifting Flowers edifice, ngunit tila wala itong gaanong pinagkaiba kumpara noon. 118. Nang magkasundo ang magkabilang panig, natapos na ang masalimuot na piging. Ang kakaiba sa mga tao ay ang pag-convert ni Pilking Hall at Regent Estate sa mga kondisyon hindi sa Panginoon ng Drifting Flowers edifice, kundi kay Ethan, ang manugang ng Drifting Flowers edifice. Sa isang lupain kung saan ang mga babae ang namumuno, ang kanilang kapalaran ay nasa kamay ng isang lalaki. Ito ay isang ironiya na hindi nagsasawa ang ilang tao. Ngunit ang tunay na kabalintunaan ay si Ethan ay isang peking manugang na kilala lamang ng mga tagapangasiwa. At ang lalaking ito ang nagsalita para sa Drifting Flowers edifice. Nagpalitan ng tingin sina Peony Overseer at Iris Overseer na puno ng sama ng loob. Habang sinasabi at ginagawa ang lahat ng ito, ang anumang pagsisisi ngayon ay masasayang lamang. Bukod sa katotohanang nasasaksihan ito ng mga elder ng 7 bahay, sino ang makakapagbago nito ngayong nahawakan na ng Pilking Hall at Regent Estate ang napakalaking kalamangan? Masisisi na lang nila ang kanilang mga sarili sa pagtitiwala sa Regent Estate. Ibinigay nila kay Quinley Dunford ang napakaraming kayamanan nila para madala siya rito, ngunit malapit na nilang mawala ang kanilang pinakahuli at pinakamahalagang kayamanan. Nang umalis ang mga matatanda, inaasikaso ang kanilang mga gawain, tinawag ni Clara si Quinley Dunford, ang huling lalaking umalis. Teka! Nagyelo ang mukha ni Clara, malamig ang kanyang mga mata. Tumigil si Quinley Dunford ngunit hindi lumingon. Hindi kalayuan, huminto rin si Vicious Pilking at tumingin sa dalawa. Bakit? Sabi ni Clara. Gumalaw ang labi ni Quinley Dunford ngunit nagsimula sa isang buntong hininga, Clara, binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo ito sinubukan. Kumunat ang noo ni Clara.
Sa anumang kaso, lahat ng ito ay para sa kapakanan ng iyong bahay. At wala sa atin ang makakapagpabago nito. Kung mas maayos lang sana ang Drifting Flowers edifice, hindi mo sana nasaksihan ngayon. Kumislap ang mga mata ni Quinley Dunford sa panghihinayang at naglakad palayo kasama ang kanyang 4 na eksperto sa Profound Heaven. Sa sandali ng pagkawala ni Clara, gumapang na lumapit ang Vicious Pilking na may mapang ipong ngiti, Edifice Lord, mali ka sa iyong mga palagay sa pagkakataong ito. Ang mga naghahangad ng body root ay hindi ang Pilking Hall, kundi ang Regent Estate. Ano? Nagulat si Clara. Hihihi, hindi ba sinabi sa iyo ng matandang paniki na yon? Matagal nang hinihingi sa kanya ng Regent Estate ang body root. Sayang naman at napakatigas ng ulo niya, ayaw gumalaw kahit kaunti, kaya. Kumurap si Vicious Pilking, wala namang masama kung sasabihin ko sa iyo ang sikretong ito sa puntong ito. Sa tingin mo ba ay sapat na ako para saktan ang matandang paniki na iyon? Siya ang nagpayo sa 3 henerasyon ng inyong mga Edifice Lord, tutal, isa siyang tunay na kahangahangang peak Profound Heaven expert. Isang masamang kutob ang nagsimulang manakit sa puso ni Clara. Hahaha, dapat ay nahulaan mo na. Ang nagpahirap sa kanya ng ganito ay isang eksperto mula sa Regent Estate. Tanga kang babae, sa tingin mo ba ay sapat na ang kahinaan mo sa pangalawang batang Panginoon para tulungan ka ng Regent Estate? Bukas ang mga kamay mong dinala ang lobo. Ang walang pidgel na tawa ni Vicious Pilking ay puno ng paghamak habang paalis siya. Nanginig at bumagsak si Clara. Walang ekspresyon ang kanyang mga mata at umagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ano? Ang nagawa ko. Ang kanyang mga matang walang laman ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang nag-iisang figure sa engranding bulwagan ng mga bisita ay nagbigay daan sa isang kaawa-awang imahe. Samantala, nilisan nina Ethan at Darcy ang bulwagan at nakita ang Veiled Dragon Pavilion kasama ang Sword Marquis Abode na naghihintay sa kanila sa isang liblib na sulok. Nakangiting naglakad si Ethan papunta sa kanila, katabi niya si Darcy, syempre, na ikinagulat niya, bakit ka sasama sa akin? Maglaro ka ng mag-isa. Sumimangot si Darcy, ginawa mo na yan sa harap ng lahat tapos ngayon ang sama mo na. Anong ginawa ko? Hindi ba't halik lang yun? Walang maganda, ginawa ko yun para makuha ang boto ni Sword Marquis Abode at iligtas ang Drifting Flowers edifice mo. Umikot ang mga mata ni Ethan at nagbabala, huwag mo nang banggitin pa yan. Walang nangyayari sa ating dalawa. Parang masunaring bata si Darcy, ngunit sa loob-loob niya ay nakakaramdam siya ng kalungkutan. Ngunit nang mapansin niyang pinagmamasdan sila ng dalawang bahay, hindi niya maiwasang hawakan ang kamay ni Ethan sa pag-aalala. Ken, naghahanap ba sila ng gulo dahil ininsulto mo sila sa piging? Mas makabubuting umalis ka na agad. Hindi nagpaliwanag si Ethan at tumango, tama, pero trabaho ito ng lalaki, hindi para sa babae. Isa pa, mas mabuti kung mas malayo ka sa akin. Walang pag-aalinlangang inagaw ni Ethan ang kamay nito mula sa pagkakahawak niya at naglakad paarap. Nalungkot si Darcy ngunit nag-aalala para sa kanya. May naisip siya at mabilis na tumakbo palayo. Kumusta, matagal na panahon na. Ngumiti si Ethan ng bahagya, at isinuot ang thunder ring mula sa kanyang singsing na imbakan. May mga kislap na dumb alloy dito at ganoon din ang naging reaksyon ni Trent. Tumawa siya, alam kong ikaw iyon. Ibang-iba ka na halos hindi kita makilala. Pero ang pagtawag sa akin ng duwag ang nagpamulat sa akin ng katotohanan. Si Trent ang unang tumawag kay Ethan na duwag at ngayon ay nabaligtad ang mga papel. Siya nga pala, nasaan ang hipag? Sadyang sumayaw ang mga kilay ni Trent. Naging malungkot ang pakiramdam ni Ethan habang ikinakaway ang kamao, bakit mo naman ginawa yon? Sabik ka na ba sa isang smackdown? Hahaha. Biro lang yan, biro lang. Hindi ka naman natalo. Tumawa si Trent habang umatras, medyo takot pa rin kay Ethan. Siya nga pala, nakababatang kapatid, gusto ko sanang magtanong. Tungkol saan ba ito? Matigas na tanong ni Jackson, hindi mo ba alam na lahat tayo ay nagkasala sa Regent Estate? Kapatid. Teka. Ikaw ba si Ethan? Sigaw ni Danica. Dahil iisa lang ang nakababatang kapatid ni Jackson, si Ethan, madali lang itong malaman. Gulat na gulat din sina Solfred Gian at Jiro.
Ngayon alam na nila kung bakit ipinagbili ni na Jackson at Trent ang kanilang mukha sa isang bata, hanggang sa puntong lantaran nilang sinuway ang Regent Estate. Pareho silang magkapatid ni Ethan, at walang hanggang nagpapasalamat sa isa't isa. Oo, kapatid, tungkol saan ba yan? Seryoso rin si Trent, may tiwala ako sa iyo dahil may mabuti kang dahilan, pero huwag mo na akong ipagpalit muli. Magkasama na tayong dumaan sa buhay at kamatayan. Napakamot ng ilong si Ethan, kayong dalawa ang pinakapinagkakatiwalaan ko. Hindi ko kayo sasamahan dito kung wala akong ibang pagpipilian. Naisip ko lang na napunta na kayo sa panganib at mas mabuting magplano na kayo ng maaga. Sabay na tanong ng dalawa, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakikita? Kumislap ang mga mata ni Ethan, balak ng Regent Estate na pag-isahin ang lahat ng 7 bahay, at kayong dalawa ay nasa kanilang listahan ng mga papatayin. Sa halip na maghintay na mapatay, mas makabubuting magtakda ng hangganan at gumanti. Ano, pag-isahin ang 7 bahay? Paano mo nalaman yan? Sigaw nilang lahat. Dahan daw ang umiling si Ethan, hula-hula pa lang muna. Ipinakita ni Quinley Dunford ang kanyang kapangyarihan nang makita niyang tumangging sumunod si Trent. Kung isasaalang-alang natin ang arroganting pag-uugali ng isang disipulo, makakabuo tayo ng conclusion sa mga totoong pakana na nabubuo sa isipan ng Regent Estate. Sa unang tingin, wala itong ibang itsura kundi ang maghanap ng gulo para kay Sword Marquis Abode at ipahiya ito sa pamamagitan mo. Pero sa totoo lang, may 2 bagay siyang nagawa. Pagpapahina sa posisyon ng Edifice Lord, pagpapasiklab ng Drifting Flowers Edifice at Sword Marquis Abode laban sa isa't isa, at paghahati sa mga tao sa 3 kampo. Ang mga sumusunod, ang mga sumusuway, at ang mga oportunista. Mula sa reaksyon ng lahat ngayon lang, maipapalagay na sinusuportahan sila ng Hell Valley at Pilking Hall. Samantala, ang Drifting Flowers Edifice, Sword Marquis Abode, at Veiled Dragon Pavilion, na maraming beses na siyang siniraan, ay malinaw na laban sa kanila. Tungkol naman sa Merrywoods, nasa kampo sila ng mga oportunista. Sinimulan nilang isalaysay ng buo ang piging at dumating sa iisang conclusion. Ngayon, naunawaan na nila kung bakit si Quinley Dunford ay labis na nandidiri at bastos sa walang kwentang bagay na ito, kahit pa sa isang batang amo ng kasambahay. Hindi lang siya arrogant, kundi nag-iisip pa siya ng paraan para ayusin ang mga bahay. Pinagpawisan silang lahat ng malamig. Kung tama si Ethan, ang pinakamalakas sa 7 bahay ang magdedeklara ng digmaan laban sa kanila. Para paksain sila at pag-isahin ang 7 bahay sa ilalim ng iisang bandila. Panggagpasisip mo lang ang lahat ng ito. Kung hindi ito totoo, wala tayong naging kalaban-laban sa Regent Estate, matigas na sabi ni Danica pagkaraan ng ilang sandali. Tumanggaw si Ethan at nanlamig ang mga mata, oo nga. Pero hindi ba't sumasang-ayon kayong lahat na mas mabuting maging magkaaway kaysa maghintay sa sandaling lapitan kayo at maabutin kayong hindi handa? Madaling makita ang pagkakaiba sa panganib. Kung ako iyon, lilipulin ko silang lahat sa pinakamaliit na senyales ng pagsuway. Nanginginig, nagpalitan ng tingin sina Jackson at Solfred Gian at hinangaan siya sa loob. Napakabangis at mapagpasyang, parang isang tunay na pinuno. Sige, alam ko yung kasabihang, mag-ingat ka sa mga gustong manakit sayo, o ano paman. Naiintindihan ko na pinagnanasaan tayo ng Regent Estate, pero ibang usapan na ang kawawang kalagayan ng Drifting Flowers Edifice. Kapatid, pinaburan mo kami sa Drifting Flowers Edifice at dahil doon ay naitulak mo ang digmaan ng Regent Estate sa amin, biglang sabi ni Trent. Sinulyapan siya ni Solfred Gian ng may pagpupuri, sa wakas ay naiisip na ng batang ito ang bahay niya. Hindi sumang-ayon si Ethan nang may ngiting nakangising sinabi, ang Drifting Flowers Edifice nga ang pinakamahina sa 7, malapit ng bumagsak. Kaya gusto ng Regent Estate na magsimula sa kanila. Isipin mo. Kung sakaling bumagsak sila, sino ang susunod na babalingan ng Regent Estate? Sa kanila na pagtanto, sa gulat. Bagamat ang Drifting Flowers Edifice ang pinakamahina sa 7 bahay, bahagi pa rin sila ng 7 bahay. Kung wala sa eksena ang Drifting Flowers Edifice, ang susunod ay sila, ang Sword Marquis Abode at ang Veiled Dragon Pavilion. Ang Drifting Flowers Edifice ang inyong tarangkahan.
Kapag nabuksan na ang tarangkahang ito, hindi na mapipigilan ang Regent Estate sa pagsalakay nito upang lumunin kayong lahat. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng Drifting Flowers Edifice ay nagpapakita sa atin ng target na atakihin ang Regent Estate. Alisin sa eksena ang Drifting Flowers Edifice, at kahit sino ay makakahula kung sino ang susunod na marka. Tumanggaw silang lahat, at ang ilan ay kumikislap sa determinasyon. Maging si Danica, na laging naghahanap ng pagkakataong manligaw sa kanya, ay sumang-ayon din. Naunawaan na ngayon ni Danica kung gaano kaseryoso ang bagay na ito, na may kinalaman sa bahay niya. Kung gayon, ano ang mapapala mo rito? Sabi ni Trent, kilala na kita ng husto at walang paraan para makilahok ka nang hindi ka nakakakuha ng tulong. Higit sa lahat, ang pagboboluntaryo para tulungan ang Drifting Flowers Edifice na malampasan ang sitwasyong ito. Kumikislap ang mga mata ni Ethan nang may kumpiyansa at sinabing, Miss Danica, natatandaan mo ba ang 10 taong kasunduan natin? Umaangat ba ang Larsen clan sa 7 bahay sa loob ng 10 taon? Bulong ni Danica. Tama. Nagpatuloy si Ethan nang nakangiti, ang nakukuha ko sa lahat ng ito ay ang pagpapabagal sa kampanya ng Regent Estate at hayaang umangat ang angkan ng Larsen sa loob ng 10 taon. Kapag tapos na ako, makikita natin kung sino ang magiging tunay na numero 1 angkan sa imperyo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.